Luna, kailan ko pwedeng balikan yung sapatos ko? Mula sa tinatahing sapatos ay bumaling ang atensyon ni Luna sa dating kaklase na si Miko. Mamaya lang tapos na to. Siguro 30 minutes lang okay na. Sige, ingatan mo yan ha. Original yan. Kung hindi lang kita kaklase dati at kung hindi ko lang alam na magaling ka magayos ng mga sapatos, hindi ko ipagkakatiwala sa'yo yung sapatos ko. Ako pa ba? Yakang-yaka ko to no. O eto, 500. Keep the change. Kaagad na umiling si Luna. Naku, hindi na. Libre na lang to, Miko. Ano ka ba? I insist. Alam kong kailangan mo rin ng pera. Sige na, may pupuntahan pa ako. Nagmamadali talaga ako. Nahihiyang napakamot na lang si Luna sa kanyang batok. Sige, salamat ha. No problem. Sinundan ni Luna ng tingin ang dating kaklase bago ito sumakay sa mamahaling kotse nito. Isa na itong architect sa isang malaking firm sa Minyan. Hindi maiwasan ni Luna na ikumpara ang sarili kay Miko. Sa edad niyang 25 anyos ay wala pa rin siyang nararating. Heto pa rin siya taga-ayos lamang ng mga sirang sapatos. High school lamang kasi ang kanyang natapos at hindi na nag-abalang magkolehiyo. Naaksidente kasi sa motor noon ang kanyang amang si Fred at napuruhan ng kamay nito at naputol. Dahil doon, napabayaan nito ang pwesto nila sa palengke kung saan tumatanggap sila ng mga sirang sapatos upang tahiin, palitan ng swelas, o kaya naman ay pakintabin. Sapatero na talaga ang kanyang ama noon pa at siya ang pumalit na maaksidente ito. Mabuti na lamang at namana niya ang talento nito sa pag-aayos ng mga sirang sapatos. Kahit paano ay may permanente siyang kabuhayan. Yun nga lang, gusto pa rin niyang magkaroon ng mas magandang trabaho at may siguradong kita araw-araw. May pagdaan kasing matumal ang kita niya sa shoe repair. Pag-uwi niya sa kanilang maliit na bahay ay nadatnan niya ang ama na naglilinis ng luma nitong sapatos. Pa, bakit niyo nililinis ang sapatos na yan? Mas matanda pa yata sa akin yan eh. Natatawang po na niya sa amang si Fred bago ipinatong ang dala niyang isang supot ng lechong manok sa lamesa. Nandiyan ka na pala anak, ginabi ka yata ng uwi. Naku pa, ang daming nagpatahi sa akin ng sapatos ngayong araw. Malapit na kasi ang pasukan. Tapos binigyan pa ako ng tip ni Miko, kaya bumili ako ng lechong manok ngayon. Tara po, kumain na tayo. Teka nga po, bakit ayaw niyong bitiwan niya sapatos na yan pa? Ngumiti sa kanya ang ama at tinitigan ng hawak na sapatos. Alam mo bang bigay ito ng mama mo noon? Wala ka pa noon, hindi ka pa na ipapanganak. Tuwang-tuwa ako nang matanggap ko ito mula sa kanya. Hay nako pa, alam kong bigay niya yan. Pero tingnan niyo nga, hindi niyo na mapapakinabangan yan. Butas-butas na oh, kahit sa petero hindi na maaayos yan. Namimiss ko nanay mo, Luna anak. Natahimik si Luna. Tila nadurog ang kanyang puso nang makita ang lungkot sa mga mata ng ama habang nakatitig ito sa sapatos. Pa, alam mo naman na may iba ng pamilya si mama. Mayaman yun na pangasawa niya. Wala kayong panama ron. Putol pa yung isang mong kamay, paano mo pa yun malalambing yan? Mapagbiro niyang sambit kahit patila nais niyang maiyak dahil naaalala niya rin ang ina. Alam ko anak, 7 taon na mula nang iwan niya tayo. At ipagpalit sa boss niya sa kumpanya pinagtatrabahuhan niya noon. Kung bakit pa kasi na-aksidente ako. Kung hindi nangyari sa akin to, hindi ako magiging pabigat. Hindi aakuin ng mama mo ang responsibilidad ko. Hindi sana siya nakipaglapit sa amo niyang yun hanggang sa mahulog siya ron. Tila may bikig na bumara sa lalamunan ni Luna habang inaalala ang inang si Loretta. Naaalala niya kung paano nasaktan ng sobra ang kanyang ama nang makipaghiwalay ang ina niya rito. 18 years old pa lamang siya noon at labis din siyang nasaktan. Siya ang mag-isang nag-alaga sa ama niyang naputulan ng isang kamay. Siguro, kaya ako pinagpalit ng mama mo kasi hindi ko siya magawang pakasalan noon pa. Ayaw niya kasi ikasal kami kahit sa West lang. Gusto niya sa simbahan. Kaya sabi ko, sige mahal, mag-iipon muna ako para maikasal tayo sa simbahan. Siyempre, gusto ko siyang bigyan ng engranding kasal. Pero hindi nangyari kasi dumating ka sa buhay namin. Sa'yo na umikot ang mundo namin, anak. Kaya hindi ko siya masisisi kung bakit ganun na lamang ako kadaling iniwan. At ganun siya kabilis na nagpakasal sa Gustavo na yon. Mapera lang yun pero mas maganda naman akong lalaki ron. Pinanasan ni Luna ang tumulong luha sa kanyang pisngi bago nilapitan ng ama na ngayon ay tahimik na ring lumuluha. Alam ko na kung bakit nagkakaganyan ka ngayon pa. 45th birthday ni Mama bukas, diba?
Hindi dahil dun, anak. Naiintindihan ko naman kung bakit tayo iniwan ng mama mo. Sino ba naman ako? Sapatero lang ako noon. Tapos naputulan pa ako ng kamay. Wala na akong pakinabang. Buti nga, hindi mo ko iniwan eh. Sorry anak ha. Pabigat si papa mo. Hindi na ako magugulat kung isang araw, iiwan mo rin ako. Papa naman, hindi po ako si Mama. Hindi kita iiwan kahit uugod-ugod ka na. Tayo lang ang magkakampi. Kaya bakit kita iiwan? Alam kong nasasaktan ka pa rin pero kailangan na kasi nating tanggapin na wala na siya. Hindi na bumabalik si Mama. Masaya na siya kay Tito Gustavo. Alam ko anak. Pasensya ka na kung ang drama ng papa mo ha. Napabuntong hininga siya at niyakap na lamang ang ama. Inaya na niya itong kumain upang maibsan na ang kalungkutan nito. Kinabukasan ay nagluto si Luna ng maha blanca at nilagay sa maliit na container upang dalhin sa kanyang inang si Lorieta. Paborito kasi yun ng ina. Dadalhin niya yun sa bahay na tinitirhan nito sa Calamba, Laguna. Mula nang iwan siya ng ina ay hindi rin naman siya nito kinalimutan. Madalas ay kinakamusta naman siya nito sa tawag. Sinabi pa nga nito na pag-aaralin siya nito sa kolehiyo, ngunit tumanggi siya. Ayaw niyang masumbatan siya ng asawa nitong si Gustavo. Nang makarating sa bahay ng kanyang ina ay sinalubong kaagad siya ng gwardyang nakabantay. Manang Jerry, nandyan ba si Mama? Nakangiting tanong niya sa may edad na gwardya. Luna, ikaw pala yan. Bakit ngayon ka lang bumisita rito? Si Manong Jerry naman parang hindi alam. Alam niyo naman na nakakapunta lang ako rito kapag wala si Tito Gustavo tapos si Mama lang ang nandito. Napakamot ito sa batok. Kaya lang, present silang lahat sa loob eh. Alam ko naman ho yun. Tatawagan ko na lang po si Mama para lumabas siya at kunin niya tong dala ko para sa kanya. Bakit hindi ka nalang pumasok? Hindi ka naman nila kakainin dun sa loob. Ayoko talaga, Manong Jerry. Ayoko ng issue. Nakakahiya rin kasi. Mabait naman si Sir Gustavo, Ineng. Ikaw lang tong naiilang sa kanya. Kahit na Manong, saglit lang po, tatawagan ko na lang si Mama. Ilalabas sana ni Luna ang kanyang cellphone, ngunit may narinig siyang lumabas galing sa loob ng malaking bahay. Nagulat siya nang makitang ang inang si Lorieta ang lumabas, ngunit kasama nito si Gustavo. Luna? Tawag ng kanyang ina. Napakaganda nito sa suot na pulang dress. Nagmukha itong dalaga. Lumapit ito sa kanya at tila tensyonado ang muka. Anong ginagawa mo rito, anak? Tanong nito sa kanya at lumingon pa kay Gustavo na tila nagpapaliwanag. Ma, hindi ba birthday mo ngayon? Gusto lang kitang bigyan itong dala ko. Paborito niyo to, di ba? Tiningnan lamang ng kanyang ina ang dalang maha blanca. Anak, hindi ba sinabi ko naman sa'yo na huwag mo na akong bigyan ng kahit ano? Pero nitong mga nakaraang taon naman po, tinatanggap niyo yung mga bigay ko tuwing birthday mo. Pasensya ka na, Luna. Hindi ka kasi pwedeng magtagal dito. Tila nilamukos ang puso ni Luna nang sabihin yun ng ina. Napatingin siya kay Gustavo na ngayon ay seryoso ang muka habang nakatingin din sa kanya. Muli niyang ibinalik ang tingin sa ina. Dahil ba nandito si Tito Gustavo kaya ayaw niyo nandito ako, Ma? Hindi naman sa ganun, anak. Kaya lang, let her in, Lorieta. Nandito naman na siya. Bakit hindi mo pa siya papasukin? Singit ni Gustavo. Napatingin si Luna rito at tiningnan kung seryoso ito. Ngumiti naman ito sa kanya. Luna, pumasok ka na. Don't be shy, iha. Lorieta, isama mo na siya sa loob. Samit ni Gustavo bago ito naunang pumasok sa loob. Anak, tara na. Aya ng kanyang ina at inakay na siya papasok ng bahay. Hindi siya umimik at sumunod na lamang. Napanganga siya sa lawak at ganda ng bahay nang makapasok siya roon. Nasa garden ang party at maraming bisita ang naroon habang may kani-kanyang hawak na wine glass ang mga ito. Oh, Lorieta, sino yung kasama mo? Sinalubong sila ng isang may edad ngunit sopistikadang babae. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Judy, si Luna nga pala. Pamangkin ko. Pagpapakilala sa kanya ng ina. Napalingon siya sa ina sa sobrang gulat. Hindi niya maintindihan kung bakit pamangkin ang pakilala sa kanya ng ina. Oh, I didn't know you have a pamangkin. And dear, I thought she's your daughter. Nag-iisa lang pala ang anak mong si Claire. Where's she by the way? He's with Ace. Alam mo naman yon, gustong-gusto kasama si Ace. Sige, I'll find her na lang. See you around. Paalam ng ginang bago ito tumalikod at umalis.
Tumikhim si Luna upang pigilan ng maiyak. Naramdaman niya ang paghawak ng ina sa kanyang braso. Luna anak, pasensya ka na. Para saan po? Dahil ba napilitan lang kayong patuloyin ako rito? O dahil halatang-halata na kinakahiya niyo ako kaya pamangkin lang ang pakilala niyo sa akin? Anak, sana maintindihan mo. Ang alam kasi ng mga kaibigan ni Gustavo ay si Claire lang ang anak ko. Pero hindi niyo totoong anak si Claire. Anak siya ni Tito Gustavo sa unang asawa niya. Ako ang totoo niyong anak. Pero bakit pakiramdam ko ay ako yung outsider sa buhay niyo, ma? Gumuhit ang awa sa mga mata ng ina niyang si Lorieta. Hindi naman sa ganun, anak. Intindihin mo naman muna ako. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko rin sa kanila na may isa pa akong anak. Dapat po ba ako magpasalamat, ma? Kung gusto niyo talagang malaman nila na anak niyo ako, hindi sana aabot sa ganito katagal. 7 taon, ma. 7 taon na mula nang iwan niyo kami ni Papa. Wala kayong narinig na reklamo mula sa akin kasi pilit ko kayong iniintindi. Anak, mahal kita. Alam ko nasasaktan ka. Hindi, ma. Okay lang. Birthday niyo naman eh. Titiisin ko na lang tong sakit na nararamdaman ko. Doon muna ako sa may swimming pool para hindi ako masyadong mapansin ng mga bisita niyo. Baka mamaya kasi itanggi niyo nang kakilala niyo ako. Mas lalo lang ako masasaktan. Maya-maya aalis na rin po ako. Ito nga po pala yung Maha Blanca na paborito niyo. Anak naman, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Sige na po, kunin niyo na to. Nanginginig ang mga kamay na inabot niya rito ang container na may lamang Maha Blanca. Kukunin sana yun ng kanyang ina, ngunit may bumunggo sa kanya mula sa likod. Nabitiwan niya ang container at bumagsak iyon sa sahig. Napanganga na lamang si Luna habang nakatitig sa nagkalat na Maha Blanca. Oh, sorry. Oh my God, ano yan? Maarteng wika ng magandang babae na nakabunggo sa kanya. Kahit ngayon lang niya ito nakita ng personal ay batid niyang si Claire ang babae. Nakikita niya kasi ito sa family picture ng kanyang ina sa social media accounts nito. Nakasuot si Claire ng halter dress at may katabing gwapong lalaki na hindi niya pinagtuunan ng pansin. Tiningnan niya si Claire at nakitang tila nandidiri itong nakatingin sa Maha Blanca na nasa sahig. Gusto niya tuloy hilahin ang buhok nito ngunit pinigilan niya ang sarili. Claire, be careful! Apologize to her. Sabit ng kanyang ina sa babae. Sorry. Wait, who are you? Invited ka ba rito sa party ni Mommy? Nakataas ang kilay na tanong ni Claire sa kanya. Ako si Luna. Ako ang totoong anak ng Mommy mo. Nagsalubong ang mga kilay nito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Maya-maya ay ngumiti ito sa kanya ngunit batid niyang peke yun. Oh, ikaw pala si Luna. I'm sorry kung nabunggo kita. Wait, I'm gonna call our maid to clean this up. Manang Carlota, pakilinisan naman tong kalat na basura sa sahig. Thank you. Naginit ang ulo ni Luna sa narinig na sinabi ni Claire. Tinawag nitong basura ang pinaghirapan niyang lutuin. Nang gigigil man sa galit ay mas nangibabaw ang awa niya sa kanyang sarili dahil ang kanyang inang si Lorieta ay wala man lang ginawa upang ipagtanggol siya. Napasinghal na lang siya at iiling-iling na naglakad palayo sa mga ito. Nabunggo pa niya ang ilan sa mga bisitang naroon hanggang sa mapunta siya sa pinakagilid, malapit sa swimming pool. Makailang ulit siyang bumuntong hininga upang pigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Huwag kang iiyak, Luna. Matapang ka, di ba? Piece of cake lang to. Nandito ka kasi mahal mo ang mama mo, okay? Walang iiyak. Ngunit kahit anong pigil niya ay kusang bumuhos ang kanyang mga luha. Kaagad niyang pinunasan ng pisngi at niyukol na lamang ang malinis at malawak na swimming pool sa harap. Lumapit siya roon at hindi na malayan ang paglapit ng isang lalaki. Nang tingnan niya ito ay nagsisindi ito ng sigarilyo. Bawal manigarilyo dito, Manong. Sambit niya rito. Bawal ding tuluan ng mga luha yung swimming pool. Malalasahan ng mga lalangoy dyan yung pait at sama ng loob mo. Tugon nito habang hindi nakatingin sa kanya. Kumunot ang noo niya at tinitigan ng maigi ang gwapong lalaki. Nakasuot ito ng puting polo na nakabukas ang 3 botones at kita ang matipuno nitong pangangatawan. Mukha itong Koreano dahil bukod sa maputi ay medyo singkit din ang mga mata nito. Naaalala na kita. Ikaw yung kasama ni Claire kanina. Walang ganang sambit ni Luna. Ikaw din yung nag-walkout kanina kasi natapon yung dala mo. Bakit hindi mo tanongin yung kasama mo kung bakit hindi siya marunong tumingin sa dinadaanan niya? Ano ba ako sa paningin niya? Invisible?
Bakit hindi niya ako nakita at nabunggo pa niya ako? She did that on purpose. Talaga? At wala kang ginawa? Hindi mo man lang sinuwa yung girlfriend mong maldita? Claire is not my girlfriend. Kaibigan ng taong tumulong sa akin dati si Tito Gustavo. Nahiya lang akong tumanggi nang inibitahan nila ako rito. So, hindi mo girlfriend si Claire? Bakit siya nakadikit sa'yo? I don't know, and I don't care. Tumakas nga lang ako sa kanya. Halos ayaw niyang humiwalay sa akin. Also, I'm tired of hearing those shitty words coming from her mouth. Bakit? Ano bang mga sinasabi niya? It's about you. Gusto mo ba talagang marinig? Sige lang, manhid naman na ako sa sobrang dami ng sama ng loob ko sa mama ko. Dumagdag pa yung Claire na yan na plastic. Sabi niya, pinagpipilitan mo raw ang sarili mo sa mami niya, kay Tita Lorieta. She also said that you're after their money, kaya ka lumalapit. Napasinghal si Luna sa mga narinig. Ang kapal ng mukha niya ha? Ako pa ngayon ang pinagpipilitan ng sarili kay mama? Excuse me, ako ang totoong anak? Ikaw pala ang totoong anak, bakit hindi mo ipaglaban ang karapatan mo? Don't just walk away like that. Kapag hinayaan mo silang ganunin ka, they will do it again and make it a habit. Ayoko lang mag-eskandalo sa mismong birthday ni mama. Saka nasanay na rin akong parang walang ina. Hindi ko rin maintindihan ng sarili ko kung bakit pinupuntahan ko pa siya. It's up to you kung ayaw mong ipaglaban ang karapatan mo. Wala naman akong pakialam sa drama ng ibang tao. At sa susunod na birthday niya, huwag ka nang pumunta kung iiyak ka lang din naman. Taon-taon ka sigurong ganyan dahil sa mama mo. Anong lalaki bago humithit sa sigarilyong hawak nito at binuga ang usok niyon. Napairap na lang si Luna at hindi na malayang malapit na siya masyado sa swimming pool. Nawalan siya ng balanse at napatili. Ay, tain ng kalabaw! Napapikit siya at inasahang babagsak sa swimming pool. Ngunit hindi yun nangyari. May mga braso kasing pumulupot sa kanyang bewang upang hindi siya tuluyang mahulog. Nang buksan niya ang mga mata ay nasa harap na niya ang lalaking kausap. Napatulala na lang siya sa kagwapuhan ng lalaki na mas nakita niya ngayong kaharap na niya ito ng malapitan. Hold on, miss. Anong lalaki at tinulungan siyang makatayo ng maayos. Hawak pa rin ang yosi sa isang kamay. Inilayo pa yun sa kanya upang hindi siya mapaso ng sindinyon. Salamat. Tanging nasabi niya sa kabila ng mabilis na pagkabog ng dibdib. Hindi niya kasi akalain na mangyayari sa kanya yon. Akala niya sa mga teleserye lang ang ganun at nakokornihan pa siya kapag napapanood ang ganoong senaryo. Ang bilis ng reflexes mo Galing. Umismid lamang ito at muling dumistansya sa kanya upang ipagpatuloy ang paninigarilyo. Maya-maya lang ay may biglang humatak sa kanyang buhok. Malandi ka? Gulat na napalingon si Luna sa babaeng humila sa kanyang buhok at nakitang si Claire yon. Galit na galit. Ano ba ang problema mo? Asik niya rito. Problema ko? Ikaw? Saglit lang ako nawala sa tabi ni Ace, dumidikit ka na. Anong akala mo? Papatulan ka niya? Anong sinasabi mo riyan? Napalingon si Luna sa lalaking nagsalita. Ace pala ang pangalan nito. Napabuntong hininga ang lalaki habang hinihilot ang sentido. Hinila nito ang braso ni Claire upang ilayo mula sa kanya. Claire, don't make a scene here. Bakit hindi? I saw it. Niyakap mo siya. She almost fell into the swimming pool. Tinulungan ko lang siya. Huwag mo nang palakihin. But she's clearly flirting with you. Bakit hinahayaan mo lang? Napaismid si Ace. So what? Ano naman kung nilalandi niya ako? Does it matter to you? Of course it does. You know that I like you. And? You're supposed to like me too. Hindi ka dapat nakikipaglandian sa ibang babae. Wow, empty words, Claire. Ang alam ko hindi kita nililigawan. Hinayaan ko na nga yung pagiging clingy mo sa akin kahit ayoko. Tapos ngayon, pati pakikipag-usap ko sa ibang babae pagbabawalan mo ko. We're not even together. I don't like you. Hindi rin kita nililigawan. Matagal ko na tong gustong linawin sa'yo, Claire. But since napag-uusapan na rin naman natin ngayon, I will clear it out to you. Walang tayo. Wala kang karapatan na pakialaman ako. Do you understand? Natahimik si Claire. Gusto namang matawa ni Luna dahil sa pagkapahiya ng malditang babae. At natawa ka pa talaga, Luna? Galit na bali sa kanya ng bruha. Pati pagtawa, bawal? Pairap niyang sagot. You're making fun of me. Ano, ha? Tinulak siya nito hanggang sa mapaatras siya. Sa tingin mo magugustuhan ka ni Ace? Kung hindi niya ako gusto, ano ka pa? Alam mo, Claire, wala akong pakialam sa pagiging paranoid mo.
Nagpunta ako rito para kay mama at hindi para pumatol sa katulad mong immature. Baka lang hindi mo alam, nakakairita kasi yung ugali mo. Really? Kung nakakairita ang ugali ko, ano ka pa? Hindi ba mas nakakairita yung pilit mong sinisiksik ang sarili mo kay mami? Bakit? Para sa pera? Hindi mo matanggap na iniwan kayo ni mami? Kumuyom ang mga kamao ni Luna sa pang-iinsulto nito. Tumigil kang babae ka. Wala kang alam. Bakit? Masakit bang marinig ang totoo? Iniwan kayo ni mami kasi basura kayo ng tatay mo. Maganda na ang buhay niya magmula nang iwan niya kayo. Tapos gusto mo pang ipagsiksikan ng sarili mo? Ipinagsisiksikan? Bakit? Sino ba sa ating dalawang nakikimami sa mama ko? Hindi ba ikaw? Tumaas baba ang dibdib nito sa galit. Umangat ang kamay nito upang sampalin siya, ngunit nahuli niya ang kamay nito. Subalit hindi niya napigilan ang paghila ng isa pang kamay nito sa kanyang buhok. Bitch! Linta ka! Malandi! Aray ko! Wag ang buhok ko, Claire! Sinabunutan niya rin ito pabalik hanggang sa mawalan sila ng balanse pareho at sabay na nahulog sa swimming pool. Naramdaman kaagad ni Luna ang lamig na bumalot sa katawan niya dahil sa pagkahulog niya sa swimming pool. Oh my God, Daddy! Mommy! Maarteng sigaw ni Claire habang lumalangoy ito patungo sa poolside. Tinulungan naman ito ng mga bisitang nakakita ng nangyari. Sa gulat ni Luna ay tumalon sa swimming pool si Ace upang tulungan siya. Anong ginawa mo? Takang tanong niya rito. I guess I'm helping you. Ako ang rason kung bakit kanya inaway. Mas lalo niya akong aawayin kasi dumikit ka na naman sa akin. Nakita mo ng baliw yun sa'yo. It's okay. Don't mind her. I'm here. Can't you see? Ako lang ang may concern sa'yo rito. Hindi na siya nakainig lalo na nang alalayan siya nitong makaahon. Hindi nito ininda ang nabasang damit. Claire, what's going on here? Galit na tanong ng asawa ng kanyang ina na si Gustavo na kararating lang sa pool area. Kasama nito ang kanyang ina na ngayon ay gulat na gulat nang makitang basang-basa silang tatlo. Dad, this woman pushed me kaya nahulog ako sa pool. Pagsusumbong ni Claire. Hala siya? Sinabunutan mo ako kaya tayo nahulog sa pool. Huwag ka magsinungaling. It's true, Tito Gustavo. Claire started the fight. Segunda ni Ace. At talagang kakampihan mo pa yung Luna na yan, Ace? How dare you? Ikaw ang sumugod sa kanya kahit na nananahimik siya rito. I'm just telling the truth, Claire. Stop acting like a brat. 25 ka na, for God's sake. I don't care. Pinagtutulungan niyo akong dalawa. Claire, enough! Galit na sigaw ni Gustavo. But Dad... Hindi ka na nahiya. Dito ka pa nag-skandalo sa birthday ni Lorieta. Tito Gustavo, singit ni Luna upang magpaliwanag, ngunit binigyan din siya nito ng matalim na tingin. Nagsisisi ako na pinapasok pa kita rito sa bahay ko, Luna. I didn't expect you to cause the trouble here. Ang anak niyo ng away, Tito Gustavo. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. My daughter is a brat. I know that. Pero hindi naman siya magkakaganito kung wala kang ginawa to trigger her. Ang mabuti pa, umalis ka na lang. Hindi naman magulo rito kanina nung wala ka pa. Natawa ng paggak si Luna sa narinig na pang-iinsulto sa kanya ni Gustavo, habang ang kanyang inay walang inig. Gulo? Ako pa talaga ng gulo, Tito Gustavo? Nakakalimutan niyo yata kung anong ibig sabihin ng salitang gulo. Kapag sinabi mong ng gulo, halimbawa nun ay nang-akit ka ng isang babaeng pamilyado na. Alam mong pamilyadong tao si Mama, pero kinuha mo pa rin siya mula sa amin. Sinilaw mo si Mama sa pera mo, kaya iniwan niya kami para sa'yo. At itong anak mong si Claire? Kung makaasta akala mo totoong anak ni Mama. Claire, alam mo ba kung ilang patak na mga luhang lumabas sa amin ni Papa para nang tawagin mo siyang mami mo? Hindi mo alam yun, at hindi niyo rin alam yun, Tito Gustavo. Wala kayong alam kasi hindi naman kayo yung iniwan at pinagpalit sa ibang pamilya. Tapos ngayon, kung akusahan niyo ako, parang ipinilit ko ang sarili ko na pumasok dito. Kayo nagaya sa akin na pumasok dito dahil hihiyain niyo lang ako ng ganitong mag-ama. Luna, tama na, please. Pakiusap sa kanya ng ina. Bakit ma? Hindi niyo ako kayang ipagtanggol, di ba? Kaya ako ang gumagawa para sa sarili ko. Ang tagal ko nang nagtitimpi pero sobrang sama na ng loob ko sa'yo. Kasi iniwan mo kami ni Papa. Sorry ha, nagpunta ako rito para sana sa birthday mo. Pero ganito lang palang matatanggap kontrato mula sa bago mong pamilya. Kahit masakit, sinusubukan ko maging mabuting anak pa rin sa'yo sa kabila ng lahat ng ginawa mo. At kahit pilit mo akong iniitsapwera, nandito pa rin ako kasi mahal kita, Mama. Mahal pa rin kita sa kabila ng pang-iiwan mo sa amin ni Papa. Kaya lang, Ma, ang sakit mo nang mahalin.
Nakakapagod kang ipaglaban. Kaya sige po, suko na ako. Total naman, masaya ka na talaga sa bagong pamilya mo, di ba? Hahayaan na kita. Aalis na ako dito at hindi na ako magpapakita pa sa'yo kahit kailan. Kalimutan mo nang may tunay kang anak na pinabayaan mo at pinagpalit sa anak ng iba. Hindi ko kailangan mamalimos ng atensyon mo at pagmamahal. Sapat na sa akin si Papa. Nuna anak, naiiyak na sambit ni Lorieta. Sinubukan nitong lumapit sa kanya ngunit umatras siya. Aalis na po ako. Happy birthday, Ma. Mag-ingat ka na lang. Pagkasabi nun ay nagmamadali siyang naglakad palabas sa lugar na yun. Nakayuko lamang siya habang yakap-yakap ang sarili. Patuloy lang na dumadaloy ang mga luha niya sa kanyang pisngi. Puwisit kayo. Hindi na ako babalik sa bahay niyo. Umiiyak na bulong niya sa sarili. Maya-maya ay naramdaman niyang napigtas ang strap ng kanyang suot na tsinelas. Napatigil siya sa paglalakad at kinuha yon upang tingnan. Naku namang tsinelas ka. Bakit naman nakisabay ka pa? Umiiyak na reklamo niya. Pinulot na lang din niya ang isa pang kapares ng tsinelas at nakapaang naglakad. Hindi pa man siya matagal na naglalakad ng nakapaa ay may narinig na siyang bumusina sa kanyang likuran. Tumigil ang isang mamahaling kotse sa kanyang gilid kaya napatigil din siya. Pagbukas ng bintana ay tumambad si Ace. Kumunot ang noo niya rito. Ace, bakit ka nandito? Nasa party ka, di ba? I don't like them in the first place. Anong nangyari sa tsinelas mo? Nauna pang sumuko yan kaysa sa'yo ah. Sige, mang-asar ka pa. Hop in. I'm sure nilalamig ka na. Tiningnan niya ang suot nito at nakitang nakapagbihis na rin pala ito at nakasuot na ng puting sweater na lalong nagpalutang sa kaputian nito. Hey Luna, come on. I'm not so fond of waiting. Kapag ako nainip, baka magbagong isip ko at iwan kita rito. Inis na untag nito. Napairap na lang siya. Iwan mo? Sinong tinakot mo? Bahala ka. Ang sabi pa naman ng iba, may nagpapakitang white lady dito. Hoy, okay namang ganyan. Salbahe ka. Sige na nga, aalis na ako. Bye. Heto na. Napaka mainipin naman. Kaagad siyang umikot upang umupo sa shotgun seat nito. Sasakay din pala, gusto pang mag-inerte. Sorry naman, nag-alangan lang ako sumakay dito sa kotse mo. Baka kasi mamaya kung saan mo ako dalhin. Malay ko ba? Wow, ako na nga nagbagandang loob. Ako pang napag-isipan ng masama. Masisisi mo ba ako? Ngayon lang tayo nagkakilala, no? Niyakap niya ang sarili nang maramdaman ang malamig na buga ng aircon ng kotse. Nakita niyang napatingin sa kanya si Ace. Maya-maya ay may kinuha ito sa likod at inabot sa kanya ang isang coat. Here's my coat. Cover yourself para hindi ka lamigin. Hindi na. Iko-cover mo sa sarili mo o ako na mismo gagawa. You choose. Heto na nga gagawin na. Ay, puro pagbabanta ang alam. Parang hindi first meet ah. Nabilitan siyang kunin ng inaabot nito at ibinalot sa sarili. I'm Ace Alfalor. Maya-maya ay sambit nito. Ha? I'm introducing myself to you para hindi na stranger ang tingin mo sa akin. How about you? Luna Melendez. And your mother is Lorieta Sandoval. Where's your father? Nasa bahay. Siya ang tagaluto at tagalinis kasi hindi niya kayang magtrabaho. Dati siyang sapatero pero ngayon ako na. I know. Ano? Nakapwesto ka sa palengke ng binyan. Nag-aayos ka ng mga sirang sapatos doon. Napaayos ng upo si Luna at tumitig sa binata. Kilala mo na ako dati pa? Yes. Hindi naman kita lalapitan kanina para tulungan kung hindi kita kilala. I've always hated watching those catfights. I hate drama. Pero nakilala kita, kaya ako nakialam. Sa swimming pool pa lang, naalala ko na kung saan kita unang nakita dati. Pero bakit hindi kita kilala? Sa dami ng mga naging customers mo, hindi mo na talaga ako maaalala. Naging customer ba kita? Not exactly. Napadaan ako sa pwesto mo noon habang papunta ako sa university na pinapasukan ko. Siguro, 22 pa lang ako noon. Graduation ko at wala akong pambili ng bagong sapatos. Kaya pinagtyagaan ko yung sapatos kung malapit ng sumuko. Kaya lang, natanggal yung swelas habang pupunta ako sa university. Napadaan ako sa'yo at nakita mo yung swelas ko na natanggal. Tapos yun, nagpresenta ka na lagyan ng rugby yung sapatos ko para makahabol ako sa graduation. Wala akong kapera-pera nun at hindi mo na ako siningil. Kaya hindi ko makakalimutan yun. Kung hindi mo ako tinulungan, hindi sana ako makakapunta sa graduation ko. Kunot noong napatitig si Luna kay Ace.
Naalala na niya ito, ngunit pala isipan sa kanya kung bakit mukhang mayaman na ito ngayon. Naaalala ko na, pero ikaw ba talaga yun? Wala kasing pera yung na-meet ko noon. Tapos ikaw, mukha kang mayaman. Amoy expensive ka pa. Ang bango-bango mo tapos mukha kang opa. Natawa ng bahagya si Ace. Well, hindi naman kasi lahat ng mayayaman ay mayaman na talaga sa una. Yung iba galing din sa hirap. Katulad ko. Namilog ang mga mata ni Luna. So, bigla ka na lang yumaman? Teka, legal ba magpayaman sa'yo o illegal? Siyempre, legal. Ikaw mapagbintang ka. Hindi rin ako nanalo sa loto. My college professor, Stephen Flores, helped me get a scholarship. Kasi nalaman niyang nasa kulungan ng parents ko dahil pareho silang drug pusher noon. So wala akong ibang aasahan noon kundi ang sarili ko. Nakita ng professor ko na masipag ako mag-aral at magaling ako sa pagbebenta. Kaya tinulungan niya ako. Ipinasok niya ako sa maliit niyang factory ng mga sapatos. But sadly, he died because of cancer. Since wala siyang pamilya na magmamana, ako ang umako sa maliit na factory niya. Binuhos ko dun lahat hanggang sa lumaki ng lumaki at nakilala sa market ng mga sapatos. Hanggang sa maitayo ko ang Footprint Corporation. At ngayon, isa na yun sa pinakamalaking shoe company dito sa Laguna. Wow! Footprint Corporation? Hala, alam ko yan. Sikat yan at matibay tapos abot kamay ang presyo ng mga sapatos na pang-estudyante. Hindi ko alam na big time ka na pala. Ilang taon ka na ba? I'm only 29. Dito lang din ako nakatira sa Kalamba. 4 na taon lang ang tanda mo sa akin pero feeling ko ang layo ng agwat natin. Sanay kasi ako na yung mga nagiging CEO ng malalaking kumpanya ay mga matatanda na. May mga batang CEO na rin pala ngayon, no? Marami, hindi mo lang alam. Grabe, hindi ko akalain na makakasama ko ngayon ng may-ari ng Footprint. Nakakatawa, no? Naalala ko na marami ako naayos ng mga sapatos na galing din sa kumpanya mo. Karamihan dun luma na pero ayaw nilang pakawalan kasi maganda raw at original. Siyempre, hindi naman tatagal ang kumpanya ko kung basta-basta lang ang materials na ginagamit namin sa paggawa ng sapatos. Napatango-tango siya. Swerte mo, no? Nagkaroon ka ng pagkakataon na baguhin ang buhay mo. Samantalang ako, stuck na yata ako sa pagiging sapatera. Kaya tingnan mo itong mga kamay ko. Puro may bakas ng rugby at tanduro. Puro pakalyo. Bakas yan ang pagiging masipag mo, Luna. Huwag mong maliitin ang trabaho mo. Malaki ang ambag mo sa lipunan, lalo na sa walang pambili palagi ng bagong sapatos. Alam mo, I can hire you in my company. Ha? Naku, wag na. Wala akong alam sa mga ganyan. Ang alam ko lang, magtahi ng mga sapatos. Manual yun, ha? Exactly. Pwede ka sa production team sa factory. You can learn. Wala namang nag-uumpisa na magaling ka agad. Seryoso ka, Ace? Saan? Nakukunin mo ko? Why not? Bakit ako? Bakit hindi ikaw? I mean, tinulungan mo ako dati. This is my way of saying thank you. Matagal na yun at rugby lang naman ang ambag ko. Hindi ko nga inasahan na maaalala mo pa ang mukha ko. Hindi kasi ako madaling makalimot kapag natulungan ako ng isang tao. Hindi ako makakarating sa graduation ko kung hindi mo ako tinulungan. So, gusto mo talaga akong ipasok sa kumpanya mo? Yes, yun ay kung papayag ka. Pag-iisipan ko muna. Marami din kasi akong customer sa shop. Baka mamiss nila ako pag bigla akong nawala. It's okay, no rush. Basta kapag gusto mo na, just call me. I will give you my business card. Sige, salamat ha. Kahit paano, nakalimutan ko yung mga hinanakit ko kay mama dahil sa magandang offer mo. No problem. Sabi niyan ka umuwi, di ba? Doon na kita ibababa sa mismong bahay niyo. Huwag na kaya, nakakahiya na, Ace. I insist, gabi na rin. Kaya mas okay kung masisiguro ko na nakauwi ka ng safe. Sige na nga, makulit ka eh. Buti ka pa nag-abala akong ihatid. Samantalang si mama, ni hindi man lang ako masabihan na mag-ingat. Hayaan mo na yun. Ang mahalaga, sinalo na kita. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakarating na sila sa tapat ng bahay nila. Baka gusto mong magkape muna sa bahay, Ace. Hindi nga lang kagandahan ng bahay namin. Alok ni Luna sa binata nang makababa sila ng kotse. I'm good. Kailangan ko na rin bumalik ng Kalamba. Pag-isipan mo yung offer ko, ha? Sige, salamat. Aalis na sana si Ace nang may narinig siyang malakas na lagabog sa loob ng bahay. Si Papa yun. Kabadong samit ni Luna. Patakbo siyang pumasok sa loob ng bahay at nadatna ng kanyang amang si Fred na nakahiga sa sahig at lasing na lasing. Pa, ano ba yan?
Kaagad niya itong nilapitan at tinulungang makabangon. Ngunit dahil mabigat ito ay hindi niya magawa. Let me help you, Luna. Nagulat siya na nasa tabi na niya si Ace. Ito ang mag-isang bumuhat sa kanyang ama at pinahiga ang ama niya sa sofa. Ace, hindi mo naman kailangan pumunta rito. Sige na, umuwi ka na. Masyado ka nang naaabala. No, I'll stay here for a while. Baka kailangan mo ng tulong. Anak, sino ba yung kasama mo? Lasing na tanong ng kanyang ama habang nakaturo pa kay Ace. Papa, si Ace po. Siya po ang tumulong sa akin dun sa birthday party ni Mama. Bakit? Ano bang nangyari sa'yo, anak? Saka, bakit parang basa ka? Inapi ka ba nila doon, anak? Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka nang pumunta ron. Hindi ka mahal ng nanay mo. Kaya nga niya tayo iniwan, di ba? Pero mapilit ka. Nanikip ang dibdib ni Luna nang marinig ang mga sinabi ng amang lasing. Tama na po. Matulog na kayo. Lasing na lasing kayo Bakit ba kasi kayo nag-inom? Wala ito, anak. Nagpaantok lang si Papa. Saka para makalimutan ko rin saglit ang araw na to. Sabihin mo nga, anak, sinaktan ka ng mama mo, no? Umamin ka sa akin. Okay lang ako pa. Tama na yung kakaisip niyo ng kung ano-ano. Kulit mo kasing bata ka. Iniwan na nga tayo, di ba? Tapos sino yung kasama mo? Boyfriend mo ba yan? Nagkatinginan sila ni Ace at nahihiyang napaiwas siya rito ng tingin. Si Papa ang kulit. Iiwan ka rin yan. Huwag kang magtiwala riyan, anak. Ay naku Papa, halika na nga sa kwarto. Makukutusan na talaga kita. Kinuha niya ang isang braso ng ama at inakbay sa kanyang balikat. Let me help you, Luna. Ani Ace at ang kabilang braso na putol ng kamay naman ng Ginoo ang kinuha nito. Dinala nila ito sa kwarto at mabuti na lang ay nakatulog ito kaagad pagkahiga sa kama. Maya-maya pa ay tinulungan na rin siya ni Ace na linisin ang mga pinag-inuman ng alak ng kanyang ama na nakakalat sa sahig. Pasensya ka na Ace ha, pati ikaw nadamay sa kakulitan ni Papa. Ganun lang talaga yun kapag lasing. Saka tuwing birthday lang ni Mama siya naglalasing ng ganyan kagrabe. I understand. Nasasaktan pa rin siya sa pag-iwan sa kanya ni Tita Loretta. Wala 7 taon na rin ang lumipas. Hindi pa rin siya makausad. Ganun niya kamahal si Mama. To the point na nagiging tanga na siya. I mean, no offense ha. Iniwan na siya ng mama mo pero mahal pa rin niya. If that's how love works, ayoko maramdaman yan kahit kailan, Luna. Masarap pa rin magmahal kahit masakit. Well, look at your father. Masarap pa rin ba magmahal kahit nauubos ka na? Kapag nasaktan ka kasi ng taong mahal mo, madalas mas lalo mo silang minamahal. Hinahanap mo yung comfort na galing sa nanakit sa'yo. Gusto mo silang yumakap sa'yo, umalo, magpatahan. Kaya mahirap para sa taong nasasaktan yung mag-let go ka agad, lalo na kapag sobra mong minahal yung tao. Hindi mo naman maiintindihan yun kasi hindi ka pa naman siguro nagmahal ng malala. Hindi pa, and I don't want to. Para kasing nakakatanga at nakakabaliw. Siguro nga, pero iba-iba rin kasi ang mga tao kung paano mag-move on. Si Papa, hindi ko alam kung naka-move on na o hindi pa. Pero parang hindi pa. Kasama lang niya ako kaya patuloy siyang lumalaban sa buhay. Kaya ayoko ma-inlove. Huwag magsalita ng tapos mano. Baka mamaya mahanginan ka at mahulog ka ng hindi mo inaasahan. Mahirap makaalis sa pagkahulog. Tandaan mo yan. Kung makapagsalita ka, parang naranasan mo ng magmahal ng malala Hindi pa naman, pero willing ako. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa sa love. Ang sarap kaya magmahal. Umispid na lang sa kanya si Ace at tila hindi kumbinsido sa mga sinabi niya. Nang matapos siya nitong tulungan ay nagpaalam na rin ito. Call me if you decide to work with me, Luna, okay? Sige, tatawagan na lang kita. Salamat ulit ha. No problem. Nang makaalis ang binata ay napangiti na lang siya. Hindi niya kasi inasahan na mabait ito kahit pa medyo suplado to. Hindi niya tuloy maiwasang magka-crush sa lalaki. Okay lang, crush lang naman. Nakangiting bulong niya sa sarili. Kinabukasan ay nagulantang si Luna sa nadatnan niya sa kanyang pwesto sa palengke. Sirang-sira na kasi yun at tila binagyo. Natanggal ang padlock ng lalagyan niya ng kanyang mga gamit. Durog ang mga panduro at basag ang mga garapon ng stock niyang rugby. Kaya naman kaagad niyang tinawagan si Ace. Dahil sa tulong nito na mahanap ang may gawa ay nalaman niyang tauhan pala ng malditang si Claire ang may gawa. Kaya naman sinamahan siya ni Ace na kumprontahin ng babae sa bahay nito. What the hell are you doing here?
Nakataas sa mga kilay na bungad ni Claire nang lumabas ito na bahay. Akala mo hindi ko malalaman na ikaw ang nag-utos na sirain ang pwesto ko sa palengke? Gigil na tanong ni Luna rito. Hindi ito nakasagot kaagad dahil napatingin ito sa kasama niyang si Ace. Napairap ito at kitang-kita ang pagkairita. I don't even know what you're saying, Luna. And akala ko ba hindi ka nababalik dito after that drama you made last night? Ano ba talagang gusto mo? Anong problema mo sa akin? Bakit mo ginagawa to? Dahil ba kay mama? Sige, magpakaanak ka sa kanya. Hindi na ako sisingit. Ano pa bang gusto mong mangyari para hindi mo na idamay ang hanap buhay ko? Umangat ang sulok ng labi nito at napatingin kay Ace. Tell me, bakit kayo magkasama ni Ace ngayon? Wala ka nang pakialam doon. So I was right. Nilalandi mo nga si Ace. Natawa na lang ng sarkastiko si Luna. Alam ko na kung bakit pinag-iinitan mo ko. Nagsiselos ka dahil kay Ace? Nakita mo siguro kagabi na sinakay niya ako sa kotse niya. Hindi ito nakasagot at napaiwas na lang ng tingin. Well, sorry ka na lang, Claire. Kami na ni Ace. Pagsisinungaling niya rito upang mas lalo itong mabwisit. What the hell did you just say? Napalingon siya kay Ace na ngayon ay nakangisi at nakataas pareho ang mga kilay. Tila natutuwa sa ginagawa niyang pambubwisit kay Claire. Oo, Claire. Tama ang narinig mo. Kami na ni Ace. Wala ka nang magagawa. Kung ako sa'yo, mag-move on ka na sa kanya. Hindi mo na siya maaagaw sa akin. Nagdikit ng mariin ang mga labi nito at akmang sasabunutan siya, ngunit napigilan ni Ace ang kamay nito. Stop it now, Claire. Stop this nonsense. Ang babaw ng rason mo para pagdiskitahan si Luna. Wala tayong relasyon. Napailing-iling si Claire at marahas na inalis ang pagkakahawak dito ng binata. You have the nerve to treat me this way, Ace? Nakalimutan mo na ba? Magkaibigan ng pamilya natin. Dating magkaibigan si Dad at ang umampun sa'yo. Hindi ka makakarating sa kinalalagyan mo ngayon kung wala si Tito Steven. Exactly. Kay Tito Steven ako may utang na loob. Hindi sa inyo ng dad mo. You know what? Nakikisama lang naman ako sa inyo kahit patay na si Tito Steven bilang respeto ko. Kaya lang, hindi ko na kinakaya ang ugali mo at ng pamilya mo. Nakita ko kagabi kung paano mang-api ang pamilya mo sa isang katulad ni Luna. Hindi na ako makikisama sa katulad nyo. Napaawang na lang ang bibig ni Claire. Let's go, Luna. Hinatak na siya ni Ace hanggang sa makapasok sila sa kotse nito. Maya-maya lang ay napapailing na tumatawa na lang si Luna. What's funny? Untag ni Ace sa kanya. Wala. Hindi ko lang akalain na papatulan mo yung sinabi ko kay Claire na magjowa na tayo. Nakakainis kasi siya. Para siyang bata. Hindi naman ako makaganti sa ginawa niya sa pwesto ko. Kaya yun lang ang paraan na alam ko para makaganti. Okay lang ba sa'yo? Narinig mo ba akong nagreklamo? Hindi naman, di ba? Nakita mo yung reaksyon niya? Grabe. Parang sasakmalin niya ako kanina. Tama lang yun. Para naman hindi na siya umasa sa akin. Ang hirap kayang magpanggap na okay sa akin yung pagiging clingy niya. So, okay lang sa'yo na jowa mo ko sa paningin niya? I don't mind. You're much better than her. Masarap ka nga kasama eh. Tila kinilig naman siya. Tumikhim siya at umayos ng pagkakaupo. So what's your decision, Luna? I mean, wala ka ng shop. Pwede kitang tulungan na mapalitan lahat ng nasirang gamit mo sa pag-ayos ng sapatos. Pero kung ako sa'yo, tatanggapin ko na yung alok ko. Come on, hindi ka magsisisi. Malaki ako magpasahod, lalo na kapag nasa production team ko. Healthy rin ang environment mo sa factory kasi lahat ng staff ko mababait at considerate. Napaisip si Luna sa alok nito. Wala namang masama kung tatanggapin niya ang alok ng binata. Ito na nga ang nagmamagandang loob na tulungan siya. At maging ngayon ay tinutulungan siya nito. Sige, anong kailangan kong ipasa sa'yo? No need. You can start whenever you want. Hindi mo ba ako hahanapan ng police clearance, NBI, kahit barangay clearance? Malay mo may record ako. Tumawa ito na tila naaaliw sa kanya. Ikaw ang bahala kung gusto mong mag-submit sa akin ng mga yon. But for me, there's no need for you to do it. Kilala naman na kita. Ano to? Special treatment kasi tinulungan kita dati sa sapatos mong sira? Sabihin na nating you're a special person who deserves a special treatment. Grabe ka ha. Speechless ako ron. Ang swerte ko talaga sa instant boss ko. Mabait na, gwapo pa. Napatitig siya kay Ace na nakatingin pa rin sa daan at abala sa pagmamaneho. Hindi niya akalain na ganun ang tingin sa kanya ng binata. Sa simpleng kabutihan na ginawa niya rito noon, ay sinuklian siya nito ng mas magandang oportunidad.
Kinabukasan nga ay nag-umpisa ng magtrabaho si Luna sa factory ni Ace bilang production operator. Pinakilala siya ni Ace sa mga empleyado nito at sa kasalukuyang production manager na malapit ng mag-retire. Sakop ng production department ang pagtatahi, paggupit at pagdidikit ng mga dekalidad na sapatos gamit ang makina. Marami agad siyang natutunan sa paggawa ng sapatos dahil na rin sa tulong ng mababait niyang katrabaho. At syempre, tuwang-tuwa naman ang kanyang amang si Fred nang ibalita niya rito ang bago niyang trabaho. Para pa rin naman siyang sapatera sa bago niyang trabaho. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan ay naging mas malapit sila ni Ace sa isa't isa. Palagi din kasi siya nitong hinahatid sa bahay niya sa Binyan tuwing hindi ito busy sa opisina. Madalas ay kumakain ito sa kanilang bahay kasama ang kanyang ama na tuwang-tuwa sa presensya ni Ace. Tila nagkaroon din kasi ito ng anak na lalaki. Kakatapos lang nilang kumain sa bahay nila nang makita niya si Ace na nagsisindi ng sigarilyo sa labas. "Boss, napapadalas yata ang paninigarilyo natin ah." Puna ni Luna at tumabi pa sa lalaki. Luna, don't go near me. Can't you see? Naninigarilyo ako. Baka malanghap mong usok. Baka naman kasi pwedeng tigilan mo na yan. Baka maaga ka mamatay dyan. So what? Kapag namatay ba ako, iiyakan mo ko? Natatawang tugon nito. Mawawalan ako ng boss na mabait. Sayang ka, gwapo ka pa naman. Tumawa ito at hindi na naituloy ang pagsindi ng sigarilyong nasa daliri nito. Busog na busog yata ako palagi sa mga compliment mo ah. Kung hindi mo kang opa, gwapo, o kaya naman chinito. Kulang na lang sabihin mo sa akin na crush mo ko. Pinamulahan ng mukha si Luna. Lo, feeler, iniiba mo ang usapan. Akin na nga yung sigarilyo mo. Inago niya ang hawak nitong sigarilyo at itinago sa kanyang likod. Luna, give it back. Ano, makulit ka? Masama nga to sa kalusugan. Ang kulit mo naman, bossing. Napaismid ito at napakamot sa sentido. Mahirap pigilan ng paninigarilyo, alam mo yan. Oo nga, pero nandito ako at palagi kitang pipigilan. Mas madaling bumitiw sa paninigarilyo kapag may motivation ka para tumigil. At ano, akala mo wala akong ibang sigarilyo na nakatago? Nangaasar pa nitong sambit. Ah, ganon. Mabilis niyang kinapa ang suot nitong pants at kinuha ang isang kahan ng sigarilyo na nakatago roon. Luna, hey! Bingo! Nakuha ko na. Mapang-asar niyang sambit at itinago rin sa kanyang likod ang nakuhang kaha. Napabuntong hininga na lamang ang binata. You know what? Sa'yo na yan. Makakabili pa naman ulit ako. Sige, subukan mo lang. Aalis ako sa company mo. Pananakot niya dito. What? Are you serious? Oo, ano? Seryoso ako. Okay lang naman sana kahit paunti-unti kang tumigil sa paninigarilyo. Kasi nga naman, hindi naman madaling bumitaw dyan. Kaya lang ikaw mismo ang ayaw tumigil. Kaya ngayon, kailangan kong pagbutihin ng pagpigil sa'yo ng manigarilyo kasi ayaw ko mamatay ka ng maaga. Alam ko naman na ayaw mong umalis ako sa company mo. Malulungkot ka. Mawawalan ka ng masipag at magandang empleyado. Napatitig ito sa kanya. Tila gusto niyang matunaw sa paraan ng tingin nito, ngunit pinilit niyang huwag mag-iwas ng tingin. Alam mo ba kung bakit ako naninigarilyo? Noon ginagawa ko lang yun para pampawala ng stress. Siyempre hindi biro ang magpatakbo ng kumpanya. Kumbaga, minsan lang ako manigarilyo. Pero ngayon napapadalas na. O bakit? Sobrang stress ka na ba kaya napapadalas na yung paninigarilyo mo? Alam mo, Boss Ace, trabahador mo lang ako at walang karapatan na makialaman ka. Kaya lang, magkaibigan na rin tayo sa labas ng trabaho. Ilang buwan na rin tayo magkakilala. Ayokong maaga ka mamatay dahil sa paninigarilyo mo. Wait, let me finish, Luna. Do you even know kung bakit napapadalas ako manigarilyo? Bakit nga ba? Bumuka ang bibig nito na tila may nais sabihin, ngunit muli nitong itiniko ang bibig. Umiwas ito bigla ng tingin. Never mind. Ano nga? Wala nga, wag mo na lang akong pansinin. Oo na, susubukan ko nang itigil ang paninigarilyo ko. Alam ko may problema ka, Ace. Sabihin mo na. Makulit ako, alam mo yan. Kapag ako may problema, to the rescue ka palagi. Kaya wag ka nang mahiyang sabihin sa akin ang problema mo. Malay mo makatulong ako. Bumuntong hininga ito na tila kay bigat ng problema. Naalala mo nung sinabi ko sa'yo dati na ayokong makaramdam ng pagmamahal? Kasi nakakatakot. Ayoko matulad kay Mang Fred. Nagmahal siya ng tapat pero iniwan pa rin. Kumunot ang noo ni Luna. Oh, anong meron dun? There's something strange growing inside my chest, Luna. At natatakot akong malaman kung ano yun. In love ka?
Napatingin ito sa kanya at napatitig sa mga mata niya. Tila nagwala naman ang kanyang puso kaya siya naman ang napaiwas ng tingin. Mukha ngang in love ka. Kanina naman. Hindi pa ako sigurado kung ano tong nararamdaman ko. Gusto mo bang malaman kung kanino ko nararamdaman to? Napakagat na lang sa ibabang labi si Luna. Imposible naman na siya ang tinutukoy ni Ace. Malayo siya sa mga babaeng pwede nitong magustuhan. Maganda siya pero malayo ang agwat nila ng binata. Iisa lang ang alam niya. Masasaktan siya kapag binanggit nito ang pangalan ng babaeng tinutukoy nito. Bahala ka kung gusto mong sabihin o hindi. Sambit niya maya-maya habang nakaiwas pa rin ang tingin. Hindi ko muna sasabihin sa'yo, Luna. Gusto ko munang maramdaman to para malaman kung hanggang saan ako dadalhin ito. Basta ang alam ko, masaya ako kapag kasama ko siya. Pero kinakabahan din ako palagi. Yung tipo ng kaba na gugustuhin mong maramdaman. Ewan, ganito pala yung feeling nun. Kaya pala ang daming nababaliw sa love na yan. Tama ka, mahirap makaalis kapag nahuhulog ka na. Hindi ko rin kayang umiwas. Mas gusto kong nakikita at nakakasama ko siya araw-araw. Parang hindi buong araw ko kapag hindi ko siya nakita. Muling napatingin si Luna kay Ace at mas lalong nagwala ang kanyang puso nang makitang titig na titig pa rin ito sa kanya. Gusto niya tuloy isipin na siya ang tinutukoy nito, ngunit ayaw niyang mag-assume. Inalis niya ang bara sa kanyang lalamunan bago nagsalita. Ayos lang kung hindi mo muna sabihin sa akin. I-enjoy mo muna yung nararamdaman mo. Saka mo na lang sabihin kapag ready ka na. Tama. Hindi naman to kailangan madaliin, di ba? Tumpak. Tumawa pa siya na may kasamang tensyon. Lumipas pa ang mga araw at linggo at unti-unti na ring nasanay si Ace na hindi manigarilyo. Malaking tulong ang pagbabawal sa kanya ni Luna. Kaya naman tuwang-tuwa ito ngayong nakokontrol na niya ang paninigarilyo. Isang araw, maagang umalis ng opisina si Ace upang sunduin si Luna sa factory. May usapan kasi sila ng dalaga na pupunta sila sa kalapit na mall dahil nagpapasama itong bumuli ng bagong electric fan para kay Mang Fred. Good evening, Sir Ace. Bati sa kanya ng guard niya si Berting. Good evening. Susunduin niyo ba ulit si Luna? Yes, did you see her? Out na niya dapat ngayon, di ba? Oo nga sir, kaso niyaya ni Susan sa birthday party. Ang sabi nga ay magiinuman sila. Tingin ko nga ayaw sana ni Luna sumama kaso nahihiya lang tumanggi. Kumunot ang noon ni Ace. Isang birthday party naman yun. Ang dinig ko sa Santa Rosa sir. Naimbitahan daw si Susan sa birthday party ng sikat na influencer na, anong alit pangalan nun? Crisel Duran? Oo tama, siya nga sir. Crisel Duran? Close friend yun ni Claire. Unti-unting nag-sink in kay Ace ang posibilidad na naroon din si Claire sa party na pinuntahan ni Luna. Hindi imposibleng magtagpo ang dalawa roon at magkainitan. Damn it, kailangan ko siyang puntahan. Nagmamadaling bumalik si Ace sa kanyang kotse at pinasibad yun. Alam niya kung saan ang bahay ni Crisel Duran kaya hindi na siya nahirapan. Halos pali pa rin niya ang kanyang kotse dahil sa pagmamadali. Hindi kasi maganda ang kanyang kutob. Pakiramdam niya ay may hindi magandang mangyayari kay Luna. Pagdating niya sa malaking bahay ni Crisel Duran ay kaagad siyang pumasok. Hindi niya pinansin ang mga bumabati sa kanya na kakilala niya. Luna, where are you? Inis na bulong niya. Maraming nagsasayawan sa living room at may kani-kanyang mga hawak na pulang plastic cup. Maingay din ang paligid dahil sa upbeat music na nakaere. Mabuti na lamang at nakita niya si Crisel na ngayon ay kasama ni Claire. Hey Ace, I didn't know you would come here. Bati sa kanya ni Crisel. I'm looking for someone. Sino? Si Luna? Singit ni Claire habang nakataas sa mga kilay. Mukhang lasing na ito dahil namumungay na rin ang mga mata katulad ni Crisel. Oh, si Luna? That woman na matangkad at mahaba ang hair? I saw her with Adonis kanina. She's beautiful pala, no? Sambit ni Crisel. Nagsalubong ang mga kilay ni Ace sa narinig. Si Adonis? Kailan pa siya nakalaya? Ang huling balita ko sa kanya, nakulong siya dahil sa kasong attempted rape. Bakit sasama sa kanya si Luna? Napairap si Claire. We don't know, Ace. Hindi ko nga rin alam kung bakit sumama si Luna sa kanya. Malay ba namin? At saka di ba girlfriend mo siya? Bakit hindi mo siya tanungin kung bakit siya sumasama sa ibang guy? Nakakatawa ka naman. Akala mo, kilala mo na talaga ang Luna na yon. But the truth is, malandi talaga ang babaeng yon at sumasama na lang sa kung sino-sino. Tiimbagang nahumakbang si Ace palapit kay Claire. Siniguro niyang masisindak ito sa talim ng kanyang tingin. Anong akala mo kay Luna? Katulad mo?
Napasinghap ito sa sinabi niya at tila napikon. How dare you, Ace? Ganyan ka na ba talaga ka-harsh sa akin just because of that, Luna? I'm serious, Claire. Bakit sumama si Luna kay Adonis? Kilala ko siya. Hindi siya basta-basta sumasama sa kahit sinong lalaki. I don't fucking know, okay? Puro na lang Luna yung lumalabas sa bibig mo. Hindi naman halata na you're head over heels for her, no? I'm warning you, Claire. Sabihin mo sa akin kung saan dinala ni Adonis si Luna. I don't know. Don't lie to me. Alam kong may kinalaman ka kung bakit napunta rito si Luna. I don't know what you're talking about. Deny all you want, Claire. Oras na mapatunayan ko na pinahamak mo si Luna. I swear to God, babalikan kita. OMG, huwag kayong mag-away dito, Ace, Claire. Can you please just calm down? Awat sa kanila ni Crisel. Crisel, saan mo huling nakita si Luna? Don't ever lie to me. Kung ayaw mong madamay. You have an image to protect, right? I will destroy your image in one snap. Alam mo yan. Wow, chill ka lang, Ace. Nasa second floor siya. Sa second door. Doon ko kasi pinapunta si Adonis kasi sabi niya need niya ng temporary room. Hindi na nagsayang pa ng oras si Ace at kaagad na umakyat sa second floor. Labis-labis na kasi ang kanyang pag-aalala sa dalaga. Magtatatlong buwan na mula nang magkakilala silang dalawa at hindi niya maitatanggi na may nararamdaman na siya para sa dalaga. Si Luna ang tinutukoy niyang dahilan kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Hindi pa niya yon masabi sa dalaga dahil natatakot pa siya na baka hindi siya nito magustuhan pabalik. Nang makita niya ang pangalawang pinto sa second floor ay kaagad niyang sinubukang buksan yon. Adonis, open this goddamn door! Gigil na sigaw niya habang pilit binubuksan ang pinto. Binunggo niya ng malakas ang pinto gamit ang kanyang balikat, ngunit sadyang hindi yun mabuksan. Nang susubukan niya ulit yung buksan ay bumukas yun bigla at tumambad ang iritadong mukha ni Adonis. Wala itong suot na damit pang itaas. Bro, ano bang problema mo? Kunot noong tanong nito. Gigil niya itong itinulak papasok upang makaraan siya at tingnan kung nasa loob ba si Luna. Hey, what the heck? Angil nito. Napako ang tingin ni Ace sa kama at nakitang naroon nga si Luna. Nakahiga ito at walang malay. Ngunit ang hindi niya matanggap ay ang suot nitong blouse na nakalilis na ngayon at nakabukas ang dalawang butones. Nandidilim ang paningin na bumaling siya kay Adonis. Bumakas ang takot sa mukha nito nang makita ang reaksyon niya. What the fuck did you do to her? Napalunok ito bago sumagot. Chill bro, wala pa akong nagagawa sa kanya. Dumating ka bigla eh. What's wrong with you? Kilala mo ba yung babae na yan? Gigil niya itong ibinalya sa pader. Dahilan upang maglaglagan ang mga nakapatong sa side table nito. That woman is my girlfriend, you dumbass! What? Teka, hindi ko alam. Pasensya na pare. Hindi na niya ito pinatapos sa pagsasalita at pinaulanan na ito ng suntok sa muka. Hindi niya ito tinigilan kahit pa nakahandusay na ito sa sahig at umiiyak na nagmamakaawa na. Tama na, hindi ko talaga alam. Inutusan lang ako. Napatigil sa ere ang kamao ni Ace nang marinig ang sinabi nito. Anong sabi mo? Inutusan lang ako pare. Sino? Sabihin mo kung sinong nag-utos sa'yo. Kundi mabubulok ka sa kulungan, gago ka. Gigil na tanong niya rito kahit pa may ideya na siya sa kanyang isip kung sino. Si Claire. Si Claire ang nag-utos sa akin. Natigilan siya at natawa ng pagak. I knew it. Ang sabi niya, lapitan ko lang daw si Luna at painumin ng alak na may pampatulog. Tapos sabi niya, ako na raw ang bahala sa kung anong gusto kong gawin kay Luna kapag wala ng malay. Hindi ako makatanggi. Sino bang tatanggi sa ganun? Sorry na pare. Pangako hindi na mauulit. Muli niya itong sinapak at sa pagkakataon na yon ay napalakas yon na naging dahilan para mawalan ito ng malay. Tumayo siya at kaagad nilapitan si Luna na hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Luna, I'm here. Let's go home. Inayos niya ang nakalilis nitong blouse maging ang pagkakabutones niyon. Labis ang pasasalamat niya sa Diyos dahil hindi siya nahuli ng dating. Kung nahuli pa siya ng ilang minuto ay baka tuluyan na itong nagalaw ni Adonis. Dahan-dahan niyang binuhat si Luna. Kumistot ito at unti-unting nagdilat ng mga mata. Ace? Yes, Luna. Don't worry, you're safe now. Kumurba ang mga labi nito at unti-unti ulit pumikit. Napabuntong hininga na lang siya at napatiimbagang. Hindi niya palalampasin ang nangyaring ito. Kailangan may magbayad sa nangyari kay Luna. Inuwi niya ang dalaga sa bahay nito sa Binyan. Nagulat si Mang Fred sa nakitang sitwasyon ng anak nito. Anong nangyari, Ace? Bakit ganito ang itsura ng anak ko? Nagtatakang tanong sa kanya ng Ginoo nang maihiga na nila ng maayos si Luna sa kama nito.
Muntik na siyang pagsamantalahan, Mang Fred. Mabuti na lang at nakinig ako sa instinct ko na puntahan siya sa bahay ni Crystal Duran. May nilagay na pampatulog sa alak niya, kaya siya ganito ngayon. But don't worry, pagbabayarin ko may gawa nito kay Luna. Napahawak na lang sa noo ang matanda at paulit-ulit na napamuntong hininga. Anong klaseng ama ako? Bakit hindi ko maprotektahan ang anak ko pagdating sa mga ganitong pagkakataon? Noon pa man hinahayaan ko nang masaktan ng kanyang ina ang damdamin ni Luna. Ngayon naman ibang tao ang gusto siyang pagsamantalahan. Wala akong kwentang ama. Hinawakan niya ito sa balikat upang aluhin. You can still protect her in your own way, Mang Fred. At huwag kayong mag-alala, nandito ako para protektahan ng anak niyo. Ako ang dahilan kung bakit siya pinag-iinitan ni Claire. Kung ganun, ang anak ng bagong asawa ni Lorietta ang gumawa nito sa anak ko. Opo, Mang Fred. Hayaan niyong ayusin ko to. At ipinapangako ko po, hinding-hindi na siya masasaktan ng kahit sino. Salamat. Alam ko naman na hindi mo pababayaan ang anak ko. May nararamdaman ka sa kanya, di ba? Natigilan siya sa pagiging prangka ng tanong nito. Po? Alam ko, iho. Kayong dalawa ng anak ko si Luna, nagtataguan kayo ng nararamdaman sa isa't isa. Pero kahit anong gawin yung pagtatago, lalabas at lalabas pa rin ang totoong nararamdaman nyo para sa isa't isa. Napaiwas ng tingin si Ace. Pakiramdam niya ay pinagpapawisan siya ng malamig dahil sa tensyong nararamdaman. Bakit ka natatakot sabihin sa anak ko nararamdaman mo, Ace? I don't know, Mang Fred. Siguro dahil bago sa akin ang nararamdaman ko na to. I never felt this way before. Ganyan din ako noong una. Natakot din ako na makaramdam ng matinding pagmamahal sa isang tao. Kasi madamot ako dati. Hindi ako mapagbigay na tao. Pero nang makilala ko ang nanay ni Luna, halos ibigay ko lahat. Kaya nang iwan ako ni Lorietta, sobra ako nasaktan. Natatakot ka siguro na maging katulad ko. Lalo pat sabi mo nga na bago para sa'yo yung nararamdaman mo. Ayos lang matakot, Ace. Sa ngayon, Mang Fred, mas nangingibabaw ang takot ko na mawala si Luna. Na hindi ko masabi ang nararamdaman ko. Mas natatakot na ako ngayon na masaktan at mapahamak siya. Gusto ko siyang protektahan mula sa lahat ng gustong manakit sa kanya. Napangiti ito sa sinabi niya. Isa lang ang ibig sabihin niyan, Ace. Handa ka nang mahalin ng anak ko. Huwag kang matakot na sabihin sa kanya yung nararamdaman mo. Kasi alam ko, pareho lang kayo ng nararamdaman. Kailangan ni Luna ng isang katulad mo sa buhay niya. At alam kong hindi mo siya sasaktan at pababayaan. Makakaasa kayo, Mang Fred. Nakangiting tugon niya rito at tinapik siya nito sa balikat. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay kaagad na dumiretso si Ace pabalik sa bahay ni Crystal Duran. Wala na roon si Claire, ngunit naroon pa rin si Susan, ang kanyang 30 anyos na staff na nagdala kay Luna roon. Bakit mo ginawa yun? Kalmado ngunit puno ng diin na tanong niya kay Susan. Ang alin po, Sir Ace? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Susan. Alam kong inutusan ka ni Claire na pilitin na dalhin dito si Luna para mangyari ang plano niya. Bumakas ang matinding takot sa mga mata nito. Sir Ace? Umamin ka na. I want to hear it from you. Don't lie to me. Opo, inutusan po ako ni Ma'am Claire. Pero hindi ko naman po alam na gagawin niya yun kay Luna. Sumunod lang po ako kasi binayaran niya ako ng 10,000 kapag nadala ko si Luna dito. Natawa siya ng pagak sa narinig. 10,000? Para sa 10,000 kaya mo ginawa to? Bakit, Susan? Kanino bang loyalty mo? Ako ang boss mo, hindi ba? Pasensya na po talaga, Sir Ace. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito eh. Nasinaw lang ako sa 10,000. Malaki na po kasi yun para sa... To hell with you. Kahit anong sabihin mo, tinrider mo pa rin ako. Alam mong kahit wala kaming sinasabi ni Luna, alam mong may namamagitan sa aming dalawa. At alam mong ayoko mapahamak siya. Huwag mong sabihin na hindi mo naisip na baka mapahamak siya. Are you that stupid? Muntik nang maghahasa si Luna dahil sa'yo. Sir, pasensya na talaga. Ang sabi po kasi ni Ma'am Claire, namimiss niya si Luna kaya bigla na lang niya akong nilapitan at inalok ng pera para maisama ko si Luna dito. Naiiyak na sambit nito. You're fired, Susan. Huwag ka na magpapakita ulit sa factory. Naiintindihan mo? Sir, huwag naman pong ganun, sir. Bigyan niyo naman po ako ng isa pang chance. Chance? I don't give chances to traitors like you. Kung hindi ako dumating kanina, baka nagahasa na si Luna. Na hindi mo man lang naisipan na samahan siya. Iniwan mo siya kahit alam mong wala siyang kakilala rito kundi ikaw lang. Tinalikuran na niya ito at iniwang umiiyak. Hindi niya kayang palampasin ang ginawa ni Susan, lalo pat involved doon si Luna. Nasira na ang kanyang tiwala at hindi niya papayagan na maulit yon.
Dumiretso siya sa bahay ni na Claire dahil batid niyang doon dumiretso ang babae. Manong Jerry, nandyan ba si Claire sa loob? Tanong niya sa guard. Opo sir, mukhang may tama nga ng alak. Hindi na niya ito sinagot at tuloy-tuloy na nagtungo sa loob ng mansyon. Naabutan niya si Claire na nakaupo sa sala at pinupunasan ng bimpo sa mukha ng ina ni Luna na si Lorietta. Hindi na iwasan ni Ace ang mapaismid habang pinagmamasdan si Lorietta na alagaan ng ganon si Claire, samantalang wala itong kaalam-alam sa nangyayari sa totoong anak nitong si Luna. Ace, tawag sa kanya ni Claire nang makita siya nito. Nagliwanag ang muka. Napatingin din sa kanya si Lorietta at naibaba ang hawak na bimpo. Ace, sabi ko na nga ba't nag-aalala ka rin sa akin? Masayang sabi pa ng dalaga at kaagad siyang sinugod ng yakap. Ngunit mabilis niya itong itinulak. Napalakas yun kaya nasubsob sa sahig ang babae. Ace, anong ginagawa mo? Galit na singhal sa kanya ni Lorietta at mabilis na dinaluhan si Claire na ngayon ay naiiyak na. Anong ginagawa ko, Tita Lorietta? Bakit hindi mo tanungin yung anak-anakan mo kung anong ginawa niya sa totoo mong anak? Anong ibig mong sabihin? Why don't you ask her? Tanungin mo siya kung anong ginawa niya kay Luna dahil lang sa lintik na inggit niya. What's wrong with you, Ace? Wala akong ginagawa kay Luna. Shut up! Umamin na sila sa akin. Alam ko na inutusan mo si Susan na dalhin si Luna sa birthday party ni Crystal Duran. Inutusan mo rin si Adonis na lagyan ng pampatulog ang alak ni Luna para malaya siyang gawin ang gusto niya. Ano, itatanggi mo pa? Gulat na napatitig si Lorietta kay Claire. Claire, totoo ba yon? Mom, of course not. Can't you see? Umuwi nga ako lasing, di ba? Ang galing mo, Claire. Napakagaling mong magpanggap. Dahil sa insecurity mo kay Luna, talagang pinag-iinitan mo siya. Bakit hindi akong kalabanin mo, ha? Bakit hindi ka sa akin magalit? Punish me for hurting your feelings. Did you know, Tita Lorietta, na pinasira ng magaling mong anak-anakan na yan ang pwesto ni Luna sa binyan? Ang tanging kabuhayan ng tunay mong anak. Ano? Gimbal na anito. Claire, bakit mo ginawa yun kay Luna? Paano na sila ngayon? Nagtagis ang bagang ni Ace at muling nagsalita. Bakit, tita? May pakialam ka po ba sa dati mong pamilya? After nung ipahiyaan ni Claire si Luna sa party mo, do you even bother to call your own daughter kung kumusta na siya? Kung kumusta na ang puso niya? Hindi nakaimik si Lorietta. Stop it, Ace. You're crossing the line. And do you wanna know the truth, huh? Fine. Saway ni Claire sa kanya. Umirap pa. Then tell me. Because you're right. Naiinggit ako kay Luna. Matagal na tayong magkakilala, Ace, pero ni minsan you never saw me as a woman that you can love. Pero si Luna, kakakilala mo pa lang sa kanya noon, pero nakuha na niya ang loob mo. Do you even know how it feels, huh? Yung pakiramdam na nakukuha lang ng babaeng yun ng ganun kadali ang mga bagay na matagal ko na rin gustong makuha. Ikaw, si Mami Lorietta, kayong dalawa. Ang gusto ko lang naman, ako lang ang mahalin niyo. Pero bakit laging epal yung Luna na yan? Claire, ano mo sinasabi mo? Galit ng tanong ni Lorietta. Don't deny it, Mommy. Kahit hindi mo sabihin sa akin, you still care for Luna. Dahil anak ko pa rin si Luna. Hindi mo na siya anak mula nang ikasal ka kay Dad. Kami na ang pamilya mo, Mommy. Bakit hindi ka na lang sa amin mag-focus? Nahuhuli kitang pumupunta sa binyan para lang tingnan ang lagay ni Luna. Claire, anak, hindi mo ko pwedeng pagbawalan na mag-alala kay Luna. Masama ang loob sa akin ng anak ko dahil iniwan ko sila para sa inyo ni Gustavo. Pero ano tong sinasabi ni Ace? Totoo bang pinahamak mo si Luna? Why can't you just forget about her? Sa halip ay sagot ni Claire. Ako na ang anak mo, Mommy. Matagal ko nang gustong magkaroon ng ina kasi namatay ang totoo kong ina sa panganganak sa akin. I just want your love just for me. Walang ibang kaagaw. You're selfish, Claire. Singit ni Ace. Shut up, Ace. Umalis ka na nga. Lalo mo lang pinapalala ang galit ko. Bakit? Masakit bang marinig ang katotohanan? Bumaling si Ace kay Lorietta. And yes, tita. Pinahamak lang naman ng babaeng yan ng tunay mong anak. Muntik na siyang maghahasa na sinadya ni Claire. Then what? Siya pa ang inaalagaan mo ngayon. Habang ang anak mo naroon. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagigising dahil sa pinainom ng mga yan kay Luna. Tama na sabi, Ace. Sigaw ni Claire. Bakit? Ayaw mong malaman ni tita ang totoo mong kulay sa likod niya, ha? Gusto mo, ikaw lang ang mahalin. Walang ibang kaagaw. That's not love, Claire. That's an obsession. You were driven by insecurity. Kaya mo nagawa yun kay Luna. And you know what? You fucking disgust me. Babae ka. Bakit ka nag-utos na ipahalay ang kapwa mo babae? Nandamay ka pa ng isa sa mga tauhan ko para lang magawa mo ang gusto mo. Nakakasuka ang ugali mo.
Natahimik si Claire at napahagulhol na lang. Tiningnan naman ni Ace si Lorieta at tahimik na itong lumuluha. Tita Lorieta, ngayong alam mo na ang totoo. For once, magpakain na naman kayo kay Luna. She has me, yes. Pero kailangan niya rin ng ina. I'm sorry if nakita mo na ganito ako. I used to be composed and gentleman. Pero kaya ko magwala sa galit para lang maipagtanggol ko si Luna. Ako na lang ang kaya magprotekta sa kanya, kaya hindi ko siya bibiguin. Dahil minsan mo na siyang binigo at paulit-ulit na sinaktan. Tinalikuran na niya ang mga ito, ngunit nakasalubong niya si Gustavo na mukhang kakauwi lamang dahil nakasuot pa ito ng suit. Nagsalubong ang mga kilay nito nang makita ang dalawang babae sa likod niya na nag-iiyakan. What happened here, Ace? What did you do to my wife and my daughter? Seryosong tanong nito sa kanya. Tanungin mo na lang ang anak mo, Tito Gustavo. Halos 3 buwan kang hindi nagparamdam pagkatapos ng birthday ni Lorieta. Tapos ngayon pupunta ka dito para manggulo. Wala kang utang na loob, Ace. Kung hindi sa kaibigan ko si Steven, wala ka rito sa harap ko ngayon. Sa kaibigan mo lang ako may utang na loob dito. At ngayong wala na siya, dapat matagal ko na rin pinutol ang koneksyon natin. Ayokong mahawa sa saltik niyong mag-ama. Anong sinabi mo? You heard me. Kayong dalawa ni Claire, mag-ama nga kayo. Pareho kayong mahilig manira ng buhay ng ibang tao. Ikaw, sinira mong pamilya ni Luna at ni Mang Fred. Si Claire naman, gustong sirain ang buhay ni Luna. Hanggang kailan niyo ba sasaktan si Luna? Kailan niyo siya titigilan? Agresibong gumalaw ang panga ni Gustavo. Halatang nagpipigil lamang ng galit. Kaya naman nagpatuloy sa pagsasalita si Ace. Well, let me just say this to you, sir. Ito na ang huling pagkakataon na masasaktan niyo si Luna. Hindi niyo na masisira ang buhay niya hanggat nasa tabi niya ako. To hell with you all. At ihanda mo na ang anak mo dahil idedemanda ko siya sa ginawa niya kay Luna. Ipagamot mo na rin siya. Mukhang malala ang saltik niya. Yaman lang ang meron kayo, pero wala kayong may pagmamalaki ng magandang ugali. Nginisihan niya si Gustavo bago ito nilampasan at tuloy-tuloy siya na naglakad paalis sa lugar na yon. Samantala, nagising si Luna na nasa tabi niya si Ace. Pinapanood siya nito kaya napabangon siya bigla. Ace, bakit nandito ka sa kwarto ko? Gulat na tanong niya rito. Good morning. How are you feeling? Ha? Bakit? Nagkasakit ba ako? Wala kang maalala sa nangyari sa iyo kagabi? Bakit? Ano bang nangyari kagabi? May nangyari ba sa atin? Hala, hindi pa ako ready. Sino nag-initiate? Ako ba? Sigurado ngang ako. Gwapong-gwapo kasi ako sa iyo eh. Natawa ito sa sinabi niya. Silly woman. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sumama ka kay Susan kagabi, di ba? Oo. Ang sabi niya kasi saglit lang kami. Hindi na rin ako nakapagpaalam sa iyo kasi nagmamadali siya. Ako naman tong si people pleaser. Hindi makatanggi kasi gusto ko rin siyang makaklose lalo. Hindi mo naaalala kung anong nangyari sa'yo dun sa party na pinuntahan niyo ni Susan? Naningkit ang mga mata ni Luna habang inaalala ang mga pangyayari kagabi. Hanggang sa unti-unti niyang maalala na may isang lalaking nagpakilala sa kanya na Adonis at pinainom siya ng alak. Pagkatapos nun ay wala na siyang maalala. Nilagyan ni Adonis ang alak mo ng pampatulog, Luna. Kung hindi ako nagpunta ron, baka kung ano nang nagawa niya sa'yo. Nandun ka kagabi? Oo. Pinuntahan kita kasi masama na ang kutob ko. Tama nga ako. Si Claire ang may pakana nun para makaganti siya sa'yo. Hindi lang pala dahil sa akin kaya nagsiselos sa babaeng yun. Dahil na rin kay Tita Lorieta. Nagpatong-patong ang inggit ni Claire sa'yo. Kaya kanya palaging binubwisit. Hindi makapaniwalang napaawang ang bibig ni Luna sa mga sinabi ni Ace. Hindi niya akalain na magagawa sa kanya yun ni Claire kahit pabwisit na bwisit ito sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa kabang nararamdaman. Kung ganun, muntik na ako mapagsamantalahan dahil kay Claire? Ganun ba, Ace? Yes, and I already confronted her. Pati si Susan at Adonis kasabot niya. Tinuruan ko na sila ng leksyon. Pati si Susan tinraidor ako? Tama. Nasilaw siya sa pera na inalok ni Claire. No worries, para hindi na maulit yun. I fired her to teach her a lesson. Gago talaga yung Claire na yun. Teka nga, susugurin ko lang yung babaeng yun. Kakalbuhin ko siya. Hayop siya. Paano na lang kung naghahasa nga ako? Bumaba siya sa kanyang kama at tumayo upang lumabas ng kwarto. Ngunit binuhat siya ni Ace na parang isang sako ng bigas at ibinalik sa kama. Nagulat siya sa ginawa nito at napaawang na lamang ang kanyang bibig. Stay here and relax. Tapos na. Kinumpronta ko na si Claire at umamin naman siya. Hindi. Kailangan ko siyang turuan din ng leksyon. Kakalbuhin ko siya. Bababa sana siya ulit sa kama, ngunit nakaharang na ang magkabilang braso ni Ace sa kanya.
Sabing dito ka lang, Luna. Huwag kang makulit. Natigilan siya dahil sobrang lapit na pala nila sa isa't isa. Hindi tuloy niya maiwasang titigan ng binata sa mga mata nito at ganon din ito sa kanya. Batid niyang sa halos 3 buwan na pinagsamahan nila ni Ace ay kakaiba talaga ang epekto ng binata sa kanya. Hindi lang yun dahil sa mga naitulong nito sa kanya, kung hindi dahil sa umuusbong na nararamdaman niya para rito. Ano, aalis ka pa? Nakangising tanong nito sa kanya. Eto na nga hindi na umaalma, bossing. Good. Naiganti naman na kita. Huwag ka nang sumugo dun. Sus, ayaw mo lang masabunutan ko yung Claire na yon. Ano, concern ka sa kanya no? Umamin ka. Tumawa ito. Concern ako sa'yo. Ayoko masaktan ka. Kinagat niya ang ibabang labi upang itago ang ngiti. Sinungaling, baka nga kay Claire ka mismo concern. Kasi mas matagal mo siyang kilala kaysa sa akin. Imposibleng hindi ka man lang na-attract doon. Maganda yon kahit bulok ang ugali. Wala sa tagal yon. And yes, maganda si Claire. But she's not my type. Alam mo ayoko kay Claire. Kung gusto ko siya, sana matagal ko na siyang niligawan. Malay mo, ngayon ka lang na-develop kasi matagal na kayong hindi nag-uusap. Parang namimiss mo siya, ganon. But I don't like Claire. Ikaw ang gusto ko, Luna. Tila may bumara sa lalamunan ni Luna sa walang ligoy na pag-amin sa kanya ni Ace. Hindi na yun bago sa kanya. Batid niyang may ibig sabihin ng maiinit na tingin sa kanya ng binata. Ang paghatid sundo nito, ang paghawak nito sa kamay niya kahit hindi naman kailangan, at maging ang nakareserbang matatamis ng ngiti nito na sa kanya lang nito pinapakita. Oo, alam niyang gusto siya ni Ace. Ngunit iba pa rin pala talaga kapag galing na yun mismo sa bibig ng binata. Tila dinuduyan siya sa alapaap. Did you hear me, Luna? Gusto kita. Ang sabi ni Mong Fred, hindi ako dapat matakot na aminin sa'yo nararamdaman ko. Sinabi ko rin sa'yo na takot akong makaramdam ng pagmamahal. Kasi nakakaubos yun. Pero anong magagawa ko? Tinamaan ako. Wala na akong magagawa. Ubos kong ubos. Handa akong ibigay lahat. Lahat-lahat para sa'yo, Luna. Pero bakit ako, Ace? Anong meron sa akin? I saw how strong you are. Kahit pa noong unang beses talaga tayong magkita, noong tinulungan mo ako sa sapatos ko nakanganga ng iswelas, I have admired you since then. Nakita ko rin kung gaano ka katatag habang pinapanood mo si Tita Lorieta na magmahal ng ibang pamilya. Your love isn't selfish. Hinayaan mong magmahal si Tita Lorieta ng iba, kahit masakit sa'yo. And that's the reason why I fell for you, Luna. Hindi ka makasarili. Tinatanggap mo at iniintindi mo lahat ng bagay na nangyayari sa paligid mo. Tumulo ang mga luha niya. Tila may humahaplos ngayon sa kanyang puso habang pinapakinggan ang mga sinabi ni Ace sa kanya. But let me tell you this, Luna. Nandito na ako. Hindi mo na mararanasan na makihati sa pagmamahal ng iba. To me, you can be selfish as long as you want. Hindi ka na magtitigang tanggapin ang mga bagay na kahit ayaw mo ay napipilitan kang tanggapin. Kasi ako, buong-buo kong ibibigay ang pagmamahal na nararapat sa'yo. Mahalin mo lang ako, Luna. Napasinghot siya at pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Totoo ba yan, Ace? Hindi ba to joke time? Prank? Baka mamaya... Hindi niya naituloy ang sasabihin nang sakupin ng binata ang kanyang mga labi. Tila gusto niyang mahimatay sa kilig dahil sa ginawa nito. Hahalik sana siya pabalik, ngunit binitiwan siya nito at tinitigan siya sa mata. Bakit ka tumigil? I just want to hear your answer, Luna. Answer saan? I said I like you. Ang dami ko rin sinabi na nagpapahiwatig na mahal kita. Wala ka man ng sagot? Ano bang dapat kong isagot? Kung ano nasa isip mo. Kung ano nararamdaman mo para sa akin. Kahit ano, basta yung totoo. Kinagat ni Luna ang kanyang ibabang labi. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa binata na mahal niya rin ito. Bukod kasi sa nahihiya siya ay sobrang lakas din ng kabog ng kanyang dibdib. Well, untag nito, nakataas pa ang mga kilay. Napapikit siya ng mariin. Hinawakan na lang niya ang magkabilang pisngi ni Ace at hinalikan din ito sa labi. Sa pagkakataon na yon ay hindi na siya nagulat nang kabigin nito ang kanyang bewang upang mas lumapit pa sila sa isa't isa at palalimin ang kanilang halik. So mahal mo rin ako? Nakangising tanong sa kanya ni Ace nang maghiwalay ang mga labi nila. Oo, bakit kasi kailangan mo pang tanungin? Alam mo namang nagtataguan lang tayo ng feelings nitong mga nakaraang linggo pa. Gusto ko lang marinig mula sa'yo yung salitang yun. At isa pa, ayokong mag-assume nun. Kaya nga natakot akong aminin sa'yo yung totoo kong feelings. Napangiti siya ng malaki. Mahal kita, Ace. That's my girl. Nakangiti rin itong tugon at niyakap siya. Thank you, Ace.
Thank you dahil naging kakampi kita. Salamat sa pagligtas mo sa akin, ha? It's nothing. Marami pa akong kayang gawin para sa'yo, sweetheart. Kumalas siya mula sa pagkakayakap dito nang biglang naalala ang kanyang ina. Nga pala, hindi ba sabi mo kinumpronta mo na si Claire tungkol sa ginawa niya sa akin? Yes. Bakit? Ibig sabihin, alam na ni Mama ang nangyari sa akin? Oo. Nandun din siya nung kumprontahin ko si Claire. Bakit? Do you want to file a case against Claire? Pwede natin gawin yun. Pero sinabi ko na sa kanila na idedemanda ko sila ni na Adonis. But still, ikaw pa rin ang magpapasya. Hindi biro ang ginawa ni Claire. Si Adonis naman pinakulong ko na. Sisiguraduhin kong hindi na makakaalis ulit ng kulungan yun. Marami na siyang naging kaso na attempted rape. And this time, mabubulok na siya ron kahit governor pa ang ama niya. Gusto ko sana wala nang gulo, Ace. Hindi na ako magsasampa ng kaso kay Claire. Baka sumama pang loob ni Mama kapag nakulong ang anak niya. Anak ka rin niya. At huwag ka rin mag-alala. Dahil hindi mo kayang i-real talk ang mama mo, ako na nagsalita sa kanya para sa'yo. Napakibit-balikat siya at malungkot nang umiti. Salamat. Sapat na yon. Hindi ko naman maramdaman na anak niya ako eh. Tingnan mo nga, alam na pala niya ang ginawa ni Claire sa akin pero hanggang ngayon, wala pa rin ako naririnig mula sa kanya. Isa lang ang ibig sabihin nun. Mas pinili niya talaga magpakaina sa Claire na yon. Hindi naman nabago sa akin to. Bakit pa ba ako nasasaktan? Hindi naman ito ang unang beses na hindi niya ako pinili. Hinaplos ni Ace ang kanyang buhok at tila inaalo siya. I'm sorry, Luna. Bakit ka nagsusorry? Ano ka ba? Wala kang kasalanan. Sasagot na sana si Ace, ngunit biglang may pumasok sa silid. Nagulat siya nang makita ang inang si Lorieta ang dumating. Nasa likod nito ang kanyang tatay Fred at maluha-luha ito. Luna, anak? Ma? Nangingilid ang mga luhang sambit niya. Pasugod siya nitong niyakap. Natulala siya ng ilang segundo hanggang mag-sink in sa kanya na nasa harap niya ang ina. Ma, anong ginagawa niyo dito? Kumalas ito mula sa pagkakayakap sa kanya. Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo na si Claire ang may pakana. Akala ko po wala kayong pakialam. Diyos ko, bakit sa tingin mo mawawalan ako ng pakialam? Anak pa rin kita. Ako ang nagluwal sa'yo. Sa akin ka galing. Oo nga po, pero iniwan niyo kami ni Papa. Ilang taon niyo rin akong pinabayaan, Ma. Pinili mo magpakaina sa ibang tao na hindi mo naman kadugo. At siya pang muntik nang magpahamak sa akin. Napaluha ito at paulit-ulit na napailing. Kaya nga ako nandito, anak. Kasi alam kong sobrang bigat na ng kasalanan ko sa inyo ng tatay mo. Alam kong hindi mo ako mapapatawad kaagad. Pero humihingi ako ng tawad sa iyo, anak. Nakausap ko na rin ang tatay mo. Nagkaayos na kami. Tanggap na niya na may bago na akong pamilya. Pero ikaw, Luna, anak, hindi pwedeng kalimutan na lang kita ng ganun-ganun lang. Pasensya ka na kung pakiramdam mo walang pakialam sa'yo si Mama, ha? Hindi ko lang alam kung paano ako makikitungo sa'yo habang dala sa dibdib ko yung bigat ng mga kasalanan na nagawa ko sa inyo ni Fred. Ma, okay naman na sa akin. Okay lang sa akin na may bagong pamilya ka na. Napatawad na kita sa tagal ng panahon. Kaya lang, kinalimutan mong may anak ka pa eh. Kinalimutan mo ako, Ma. At sobrang sakit nun para sa akin. I'm sorry. I'm really sorry, anak. Muli siya nitong niyakap. Napatingin siya sa kanyang ama na ngayon ay lumuluhang napangiti sa kanya na tila sinasabing ayos na rin ito. Lumabas din ito ng silid maya-maya. Kinausap ko na si Claire. Dagdag na sambit ng kanyang ina. Nagalit ako sa kanya. Galit na galit talaga ako sa ginawa niya sa'yo. Anak kita pero nagawa kanyang ipahamak. Hindi man lang niya naisip na masasaktan din ako sa maling ginawa niya. Malaki ang inggit niya sa akin, Ma. Isa na sa mga dahilan na yung pagiging malapit ko kay Ace. Si Ace po ang nagsilbing kanlungan ko noong mga panahong pakiramdam ko pasuko na ako. Mahal ko po siya at mahal niya rin ako. Handa niya akong protektahan kahit kanino. Sinulipan niya si Ace na ngayon ay nakangiti na tumabi sa kanya at hinawakan siya sa bewang. Matagal ko nang kilala si Ace, anak, at alam ko na mabuti siyang tao. Alam kong aalagaan at mamahalin ka niya. May tiwala ako sa binatang to. I'm sorry about Claire, Tita Loretta. Singit ni Ace. Sorry din po sa mga nabitiwan ko salita sa inyo kanina. Napuno na po kasi ako at hindi ko hahayaan na basta pagkaisahan nila si Luna. Ayos lang yun, Ace. Minsan kailangan ding makarinig ni Claire ng masasakit na salita para matauhan siya. Ganoon din ako. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko lahat para tumino siya. Dapat matagal ko nang ginawa yun para hindi na niya nasaktan si Luna. Pero natakot kasi ako na pangunahan siya. Pero mula ngayon,
Hindi ko na palalampasin ang mga nakikita kong maling ginagawa niya. Kasalanan ko rin to dahil hinayaan ko siyang maging spoiled. Matanda na po si Claire, tita. Medyo mahihirapan na kayong patinuin siya. Unless, bigyan niyo siya ng responsibilidad sa negosyo niyo. Saka nga po pala, mas mabuti na rin po na umiwas muna ako kay Tito Gustavo. Sambit ni Ace. Bakit naman? Hindi naging maganda ang huling pag-uusap namin, Tita Lorieta. Nandun kayo, di ba? Pinamukha ko sa kanya kung anong ginawa niya sa pamilya niyo ni Luna. I know that was below the belt, but I won't apologize just because I stood up for Luna. Tito Gustavo had to hear those words para malaman niyang may nasira siyang pamilya. Kahit pa matagal na yun, kailangan niya maalala ang pagkakamali niya. Baka dahil dun mas maging mabait na siya kay Luna. Gusto kong magkaayos kayong lahat, Tita Lorieta. Gusto kong maging payapa ang buhay ni Luna. For now, palalamigin ko muna ang sitwasyon. Naiintindihan ko, Ace. Hindi lang naman si Gustavo ang nagkasala. Ako rin. Naging marupok ako noon. Ako mismo ang sumira sa pamilya ko, hindi lang ang asawa ko. At kasalanan namin dalawa na pinalaki namin si Claire na ganoon. Pero nag-usap na kami ni Gustavo. We will discipline her from now on. Salamat dahil kahit papaano ay gusto mo pa rin maayos ang relasyon ni Luna at ni Gustavo. Nakay Luna pa rin pong lahat ng pasya kung makikipag-ayos siya kay Tito, maging kay Claire. Narito lang po ako palagi sa tabi niya, nakasuporta. Napangiti na lang si Luna habang nakatingin sa lalaking minamahal na si Ace. Nakakatunaw ng puso kung paano nito isipin ang ikasasaya at ikapapayapa ng kanyang puso. Batid nito ang gusto niya, na maging maayos ang relasyon niya sa kanyang ina at sa bagong pamilya nito. Dahil tanggap niyang hindi na muling mabubuo ang pamilya niya kasama ang amang si Fred. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yun ay unti-unti ring naging maayos ang lahat. Makaraan kasi ng ilang buwan ay nakipag-ayos na rin sa kanila si Gustavo. At ang ikinagulat ni Luna ay maging si Claire ay humingi rin sa kanya ng tawad. I still hate you but I'm sorry for crossing the line. Nakasimangot na sambit ni Claire sa kanya. Pinuntahan sila ng pamilya nito sa binyan. Totoo ba yan? Mukhang napipilitan ka lang ah. Natatawang sambit ni Luna. Ayaw mo bang tanggapin ang sorry ko? I'll just leave na lang. Nakakainis ka? Mas nakakainis ka. Pero hayaan mo na yun. Nandiyan naman si Ace para turuan ako magpakumbaba sa mga taong katulad mo. Napairap ito. Just make sure na hindi mo papakawalan si Ace. At tagal ko siyang nagustuhan at sa'yo lang pala siya babagsak. But honestly, okay na rin sa akin yun. Unti-unti ko nang natatanggap. Ang mas importante na patawad ako ni Mommy. Sana naman hindi ka nagalit na nakikimami ako sa kanya. Hindi naman ako katulad mo na immature at bratinela. Hey, stop it! Nagsusorry na nga ako oh. Tinawanan niya ito. Oo na, apology accepted. Sana lang mag-mature ka na, Claire. Huwag mo sayangin ang pagkakataong to. Tinitingnan ko rin si Mama kaya hindi kita dinimanda. Pero kung nagkataon na hindi mo siya madrasta, baka nag-reunion na kayo ngayon ni Adonis sa kulungan. Fine, thank you. I promise magbabait na ako from now on. Ayokong ipatapon ako ni Daddy somewhere. Good. Sige na, umalis ka na at simulan ang pagbabago mo. Dahan-dahan din itong napangiti bago nagpaalam. Niyakap pa siya nito. Ramdam naman ni Luna na sincere ang sorry nito at yakap kahit na parang mukha silang napipilitang mag-usap. Lumipas ang maraming buwan at taon, na-promote na si Luna sa kumpanya ni Ace. Isa na siya ngayong production manager. Nagmamanage na siya ngayon ng buong production process. Nag-a-assign ng mga tasks sa bawat staff at marami pang iba. Gusto sana ni Ace na bigyan pa siya ng mas mataas na posisyon sa kumpanya nito, ngunit tumanggi siya dahil mas kamay niya ang mamahalan ng production. Hindi rin nagtagal ay nagpakasal sila ni Ace. Isa yung garden wedding. Imbitado sa kasal si Gustavo at Claire. Pero hindi siya umaasa na a-attend ang mag-ama na ipinagtaka nila dahil dumating ang mga ito kasama ang kanyang ina. Mukhang masaya si Claire nang kamustahin niya. Yun pala ay may kasintahan na itong foreigner. Iyak ng iyak ang kanyang inang si Lorieta at ang amang si Fred habang ikinakasal siya. Hindi rin maiwasan ni Luna na humagulhol habang nagbibitiw ng vow sa pinakamamahal niyang lalaki. Sino bang mag-aakala na dahil sa nakangangamong swelas na sapatos ay magtatagpo ang landas nating dalawa, Ace? At sino mag-aakala na makikita ulit tayo? Nakilala mo ako kaagad kaya tinulungan mo ako. Napakaswerte ko sa'yo. Kahit na asensado ka na at isang CEO, hindi mo ako nakalimutan. Hanggang sa nahulog ako sa'yo. Hindi dahil mayaman ka at gwapo, kundi dahil sa mga ginagawa mong mabubuti para sa akin. Ikaw lang ang naging protector at savior ko. Hindi ko kailanman inasahan na mamahalin mo ang isang simpleng sapatera na tulad ko.
Maraming salamat at dumating ka sa buhay ko, Ace. Hindi ko sasayangin ng pagmamahal na binigay at binibigay mo. Pero aminin mo, ako lang ang pinakamagandang sapatera na nakilala mo kaya hindi mo ako nakalimutan. Nangingilid ang mga luhang napangiti naman si Ace. Baby, you know how much I hate drama. Pero para sa'yo, sasabihin ko lahat ng kakornihan na nasa isip ko. Hindi ka man aware pero tumatak ka talaga sa isip ko nung tulungan mo ako sa sapatos kong tila dumaan sa maraming digmaan. Kaya nang makita kita ulit, I did my best to help you. Hindi lang para magbalik ng utang na loob, kung hindi ang samahan ka at protektahan laban sa mga gustong manakit at magpaiyak sa'yo. Tulad ng sapatos, magiging kasama mo ko palagi saan ka man magtungo. Hindi ako mawawala sa'yo dahil mahal na mahal kita. I love you, baby. At tama ka, you're the most beautiful sapatera I've ever met. Hindi lang panlabas ang maganda sa'yo, pati panloob. Kaya mas lalo kitang minahal. Kinikilig na napangiti si Luna sa mga sinabi ni Ace, hanggang sa inanunsyo na ng pari na opisyal na silang mag-asawa. Excited na hinalikan na niya si Ace kahit wala pang sinasabi na maghalikan na sila. Nagtawa ng tuloy ang mga saksi sa kasal nila. Silly woman. Nakangising bulong ni Ace bago ito yumuko upang halikan siyang muli. Damang-dama niya sa halik nito ang pagmamahal. Hindi yun mariin, banayad lamang at hindi nagmamadali. Nagpalakpakan ng mga nanonood sa kanila, lalo na ang kanyang ina na kanina pa singa ng singa sa hawak nitong panyo. Maging ang kanyang amang si Fred ay wala ring tigil sa pag-iyak. Alam niyang malulungkot ang ama kapag umalis na siya sa poder nito, kaya naman isasama na niya ito sa paglipat niya sa bahay ni Ace. Yun din naman ang gusto ng mister niya. Matapos ang seremonya ay nagtungo sila sa malaki at magarang reception hall sa Tagaytay. Doon din kasi ginanap ang kanilang kasal. Talagang ibinigay ni Ace ang dream wedding niya kung saan gusto niyang ikasal sa magandang lugar. I love you, Mrs. Bulong sa kanya ni Ace nang sila na lamang. Iniwan na nila ang mga bisita at nagtungo na sila sa hotel room nila sa Tagaytay din. I love you too, asawa ko. Nagkatitigan sila at pinaghinang ang mga labi hanggang sa isinagawa na nila ang pinakamatamis nilang honeymoon. 1 taon matapos nilang ikasal ni Ace ay nabiyayaan agad sila ng anak na lalaki at isa namang babae sa sumunod pang 3 taon. Hindi man perpekto ang binuo nilang pamilya ni Ace, ay batid ni Luna na mananatili silang buo at nagmamahalan ng lubos. At syempre, tinuro nila sa kanilang 2 anak ang isang aral na dadalhin ng mga ito sa paglaki. Ang pagmamahal ay hindi kailanman makasarili. Minsan, kasama sa pagmamahal ang pagpapaubaya at pagpapalaya sa taong minamahal. Yun ang natutunan ni Luna sa nangyari sa kanyang mga magulang. Mabuti na lamang at dumating si Ace sa kanyang buhay at sinamahan siya sa bawat pagsubok. Ito ang naging lakas niya sa panahong mahina na siya at gusto nang sumuko. Ibinibigay nito lahat para sa kanya. Kaya naman nangako siyang mamahalin niya ang asawa ng lubos hanggang sa kanyang huling hininga. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.